Matapos ng ilang taong paghahanap, sa wakas natagpuan din ni Coriel ang matandang babae na minsan kumupkop sa kanya noong panahong bata pa siya at naiwan sa kawalan. Sa pagbabalik niya sa dating probinsya pinanggalingan niya, sa isang iglap ay natigilan siya sa kanyang natagpuan at nakita. Nanay? Bulong ni Coriel na hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Coriel? Pabulong din na tanong ng matanda at baka sa boses nito ang panghihina. Hinanap kita ng matagal. Inay, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Coriel habang nanginginig ang kanyang mga boses. Anak, ang tagal ng panahon. Sagot ng matanda. Na para bang hindi niya inaasahan ang muling pagkikita. Bakit? Lalong natigilan si Coriel ang mapayuko siya sa hawak ng matanda. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Bata pa si Coriel noon. 8 taong gulang lamang. Isang ordinaryong araw iyon para kay Nanay Sonia at abala siya sa paglalabas sa may ilog. Nang biglang may umagaw sa kanyang pansin. Isang anyo na tila tao na nakadapa sa pampang. Sa unay inakala niyang baka isang bagay lamang iyon na inanod ng tubig. Ngunit habang lumalapit siya, unti-unti niyang nakita ang maliit na katawan. Nang makalapit si Nanay Sonia, napagtanto niyang isang batang babae pala ito na walang malay at basang-basang damit na tila nalunod. Agad siyang nataranta. Hindi malaman kung tatawag ng tulong o tatakbo sa bayan. Ngunit nang hawakan niya ang pulso ng bata, naramdaman niya ang mahinang tibok ng puso nito. Buhay pa ang bata. Diyos ko po, ano kaya nangyari sa batang ito? Sambit ni Nanay Sonia na punong-puno ng pag-aalala at pagtataka. Sa halip na mag-aksaya ng oras, binuhat na lamang ni Nanay Sonia ang batang si Coriel at dinala sa kanyang tinitirhang barong-barong. Mahirap ang sitwasyon ni Nanay Sonia, ngunit hindi siya nagdalawang isip na kumupkop sa batang ito. Sa loob ng kanyang munting tahanan, mabilis niyang hinalughog ang mga gamit para makahanap ng malinis na damit at tuwalya. Pinalitan niya ang damit ni Coriel at anisikaso ito na parang tunay niyang anak. Kaawa-awa naman ang batang ito. Ano kaya nangyari sa batang ito? Bulong ni Nanay Sonia habang pinupunasan ng noo ng bata. Umaasang magising ito. Makaraan ng ilang oras, unti-unting dumilat ang mga mata ni Coriel. Malabo pa ang kanyang tingin na tila hindi alam kung nasaan siya. Napatigil si Nanay Sonia at napatingin nang makita niyang nagkamalay na ang bata. Sino ka? Nasaan ako? Mahina ngunit litong-litong tanong ni Coriel na labis na nagpakaba kay Nanay Sonia. Nanlambot si Nanay Sonia sa narinig. Mabilis siyang lumapit kay Coriel at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Shhh! Kalma ka lang anak, nasa mabuti kang kamay. Malumanay niyang sabi. Ako si Nanay Sonia. Nakita kita sa tabi ng ilog kanina. Mukhang nalunod ka, pero ligtas ka na ngayon. Anong pangalan mo, Iha? Tahimik na nag-isip si Coriel. Ngunit tila hindi niya agad maalala ang mga detalye sa kanyang isipan. May mga bakas ng takot sa kanyang mukha habang sinusubukang alalahanin ang mga nangyari. Coriel? Mahina niyang sagot. Hindi ko po alam kung paano po ako napunta roon. Napuno ng awa si Nanay Sonia sa bata. Kitang-kita niya sa mga mata ni Coriel ang kalituhan at pagod. Wala siyang ibang magawa kundi ang yakapin ng batang tila walang alam kung saan tutungo. Shh! Huwag ka mag-alala, Coriel. Sabi ni Nanay Sonia at pilit binibigyan ng kapanatagan ang kaniyang boses. Wala kang dapat alalahanin dito. Magpahinga ka muna. Bukas na natin isipin kung anong susunod na gagawin.
Habang pinagmamasdan ni Nanay Sonia ang unti-unting pag-idlip ni Coriel sa kanyang maliit na kama, nag-isip siya kung anong klaseng hirap ang pinagdaanan ng batang ito. Sino kaya ang kanyang pamilya? Bakit mag-isa siyang napadpad sa ilog? Si Nanay Sonia ay isang matandang dalaga na nasa edad 50 anyos na. Simpleng namumuhay sa kanyang barong-barong sa tabi ng ilog. Matagal na siyang walang pamilya. Ang kanyang magulang ay pumanaw na at wala siyang kapatid o anak man lang. Dahil dito ay namumuhay siya ng mag-isa, tahimik at puno ng simpleng kasiyahan sa mga maliliit na bagay. Ngunit sa kabila ng kanyang katahimikan, madalas siyang nakakaramdam ng kalungkutan at pangungulila. Kaya naman nang dumating si Coriel sa kanyang buhay, ay parang isang biyaya ang bata para kay Nanay Sonia. Ang dating tahimik na mundo niya ay nagkaroon ng bagong sigla at layunin. Sa mga mata ni Coriel, nakita niya ang isang pagkakataon para magmahal at mag-alagang muli, na para bang muling binigyan siya ng dahilan para ituloy ang kaniyang mga araw. Ngunit habang natutulog si Coriel, napansin naman ni Nanay Sonia ang mga sugat at pasa sa katawan ng bata, mga bakas ng tila malupit na pagtrato, ang mga marka sa braso, ang mga gasgas sa likod, ang mga ilang paltos na tila gawa ng hirap ay nagpaalala kay Nanay Sonia. Hindi lang basta nalunod ang batang ito. Tila dumaan ito sa mas malaking sakuna bago siya napadpad sa ilog. Habang minamasdan ng payapang pagtulog ni Coriel, hindi naman mapigilan ni Nanay Sonia ang magtanong sa sarili. Ano kayang pinagdaanan ng batang ito? Bakit tila nasaktan siya? At higit sa lahat, sino ang gumawa nito sa kanya? Habang iniisip ang mga tanong na ito, ipinangako ni Nanay Sonia sa sarili na gagawin niya ang lahat para maprotektahan lamang si Coriel, kahit hindi niya alam ang buong kwento ng nakaraan nito. Wala na makakapanakat sa'yo. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang batang natutulog sa maliit na kama. Kinabukasan ng magising si Coriel, naninag niya ang liwanag ng araw na sumisilip mula sa mga butas ng barong-barong ni Nanay Sonia. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang init ng pagtanggap mula sa isang taong hindi niya kilala, pero itinuturing siyang parang tunay na anak. Tinawag naman siya ni Nanay Sonia mula sa hapagkainan. Naghanda siya ng simpleng almusal para sa kanya. Sinangag, pritong itlog, at isang baso ng gatas. Magandang umaga anak, mabuti naman at nagising ka na. Bati ni Nanay Sonia habang naghahanda ng simpleng almusal. Kamusta ang pakiramdam mo? Mas lumalim ang tingin ni Coriel sa babae na ngayon ay nagsisilbing kaniyang tagapagligtas. Mas mabuti na po ako. Salamat po sa pagligtas sa akin, Nanay Sonia. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Ngunit kahit gaano pang kalkalma ang kanilang simula, alam nilang pareho na ang kwento ni Coriel ay mas malalim pa sa kanilang nalalaman. Samantala, marahan namang lumapit si Coriel sa matanda. Tahimik at tila nag-aalangan. Ngunit nang maamoy ang masarap na ulam, hindi niya napigilang ngumiti ng bahagya. Salamat po, Nanay Sonia. Mahina niyang sabi habang umuupo sa upuan. Ngumiti naman si Nanay Sonia. Halatang tuwang-tuwa na makita si Coriel na handa nang kumain. Wala yun anak, alam kong gutom ka. Sige na, kainin mo to. Magpapatibay yan ang katawan mo. Grabe ang pangihinang pinagdaanan mo. Sigurado ako kaya kailangan mong magbawi ng lakas. Inabot niya ang baso ng gatas kay Coriel. Uminom ka rin ng gatas para may lakas ka. Habang kumakain si Coriel, tinanong siya ni Nanay Sonia. Masarap ba, Iha? Tumango si Coriel. Opo, ang sarap po. Matagal ko na rin pong hindi nakakakain ng ganito. Naging tahimik si Nanay Sonia saglit bago nagtanong ulit pero mas maingat ngayon. Coriel anak, gusto mo bang magkwento? Kung anong nangyari sa'yo bago kita makita doon sa ilog? Napahinto naman si Coriel sa pagsubo at pansamantalang bumigat ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Nakayuho siya. Tila nag-iisip kung dapat bang sabihin ang lahat.
Tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo, Coriel. Dagdag ni Nanay Sonia na ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi kita pipilitin, pero gusto ko lang malaman kung may mga tao bang hinahanap ka o kung may kailangan kang tulong. Dahan-dahang tumingala si Coriel, nakatingin kay Nanay Sonia na may halong kaba at pasasalamat. Hindi ko po maalala lahat, sabay lunok. Pero alam ko po kung saan ako nagmulat. Sandaling huminto si Coriel sa pagsasalita para huminga ng malalim at matapos noon na itinuloy niya na ang kanyang sasabihin. At ayoko na pong bumalik doon kaya Nanay Sonia, please po, dito na lang po ako sa inyo. Ayoko na pong bumalik doon, pakiusap po. Pagmamakaawa ng bata at mababakas ang matinding takot at trauma sa mga mata nito. Nakaramdam si Nanay Sonia ng kirot sa puso, pero hindi na siya nagtanong pa. Kung yan ang hiling mo anak, sige, dito ka na lang sa akin. Wala na makakapanakit sa'yo. Tumango si Coriel na biglang nagliwanag ang itsura at saka'y pinagpatuloy na ang pagkain. Alam niyang sa wakas, may isang taong handang makinig at alagaan siya. Kinabukasan, dinala ni Nanay Sonia si Coriel sa tabing dagat, malapit sa kanilang barong-barong. Kasama nilang dala ang mga lambat at isda upang magpatuyo. Isang gawain na bahagi na ng simpleng pamumuhay ni Nanay Sonia. Nang maabot nila ang pampang, binuksan ni Nanay Sonia ang bilad ng isda at nagsimulang isa-isang ilatag ang mga ito sa lambat upang matuyo sa ilalim ng araw. Coriel, halika, tulungan mo ako rito. Masayang sabi ni Nanay Sonia habang inaayos ang mga isda. Ganito ang ginagawa para magpatuyo ng isda. Kailangan nating ilatag ng maayos para pantay-pantay ang pagkabilad sa araw. Aliw na aliw naman si Coriel. Nakangiti habang iniisa-isa ang mga isdang inilalagay sa lambat. Parang masaya po pala ito, Nanay. Ngayon lang po ako nakagawa ng ganito. Ngumiti naman si Nanay Sonia habang pinagmamasan si Coriel. Masayang makita ang batang tila nawawala ang mga alalahanin sa simpleng gawain. Oo anak, dito sa tabing dagat, simple lang ang buhay. Pero kapag nagtutulungan tayo, mas gumagaan ang lahat. Nagpatuloy si Coriel sa pagtulong, na masigasig na nag-aayos ng mga isda. Nanay, paano po nalalaman kung tuyo na yung mga isda? Tanong niya habang sinusuri ang mga inilatag. Kapag medyo matigas na ang balat nila at wala nang gaanong tubig sa loob, ibig sabihin nun ay tuyo na. Paliwanag ni Nanay Sonia. At saka kailangan nating bantayan ito. Baka biglang umulan at mabasa ulit. Napatawa naman si Coriel sa sinabi ng matanda. Baka po mabasa nga, sayang naman. Masasayang po ang effort natin. Masayang nagpatuloy ang dalawa. At sa kanilang simpleng gawain sa tabing dagat, nakaramdam si Coriel ng kapayapaan. Isang bagay na matagal niya nang hindi nararamdaman. Habang pinagmamasdan ni Nanay Sonia ang batang masiglang kumikilos, muli niyang naramdaman ng tuwa. Aliw na aliw ka, Coriel masaya ako na nakikita kang ganito. Tumango naman si Coriel, hawak ang isang isda, at ngumiti ng malaki. Opo, Nanay, parang ito na po yung pinakamasayang araw ko. Maya-maya pa nang matapos na sila sa ginagawa, ay panandalian munang namahinga sina Coriel at Nanay Sonia. Nanay Sonia, bakit nga pala wala pa kayong anak o asawa? Hindi po ba kayo nalulungkot nung hindi pa ako dumadating sa buhay ninyo? Seryosong tanong ng batang si Coriel kay Nanay Sonia. Napahinto naman si Nanay Sonia sa tanong ni Coriel. Saglit na napatingin sa malayo habang pinagmamasdan ang dagat. Naupo silang dalawa sa maliit na kubo, malapit sa pampang. Nagpapahinga matapos pagbilad ng isda. Hindi niya inaasahan ang tanong ng bata, pero ngumiti siya ng matipid bago sumagot. Matagal ko na rin hindi naiisip yan anak. Simula pa ni Nanay Sonia. Marahong huminga ito ng malalim. Noong bata pa ako,
May mga pagkakataon na sana magkaroon ng asawa at anak pero hindi iyan nangyari. Bakit po, nanay? Muling usisa ni Coriel na halatang nagtataka at interesado sa sagot nito. Ganun talaga, may mga bagay sa buhay na hindi natin kontrolado, Coriel. Minsan, kahit gustuhin pa natin ng isang bagay, hindi talaga binibigay ng tadhana. Bahagyang natawa naman si Nanay Sonia. Siguro nga hindi ako para sa buhay may asawa. Mas pinili kong mag-isa kesa pumasok sa relasyong hindi naman sigurado. Napatitig si Coriel kay Nanay Sonia. Tila iniisip ang sinabi nito. Pero hindi po ba kayo nalulungkot minsan? Wala kayong kasama? Tumango si Nanay Sonia at ang kanyang ngiti may halong lungkot. Oo anak, nalulungkot din ako. Lalo na't wala naman akong pamilya. Pero nung dumating ka sa buhay ko, tumigil siya saglit. Bago muli nagsalita. Parang binigyan ako ng bagong dahilan para magsaya. Parang ikaw na rin ang naging anak ko. Kahit na hindi kita kadugo. Napangiti si Coriel sa narinig. Totoo po? Anak na po ang turing niyo po sa akin? Ngumiti si Nanay Sonia at hinaplos ang ulo ni Coriel. Oo anak. Simula na makita kita sa ilog, alam kong ikaw ng biyayang matagal ko nang hinihintay. Tumahimik naman saglit si Coriel at tila nag-iisip bago nagtanong ulit. Nanay Sonia, pwede po ba ako manatili sa inyo? Hindi ko po alam kung saan pupunta pero gusto ko pong manatili dito kasama kayo. Hinawakan ni Nanay Sonia ang mga kamay ni Coriel at tumango ng buong tapang. Syempre naman anak. Wala nang aalis sa'yo dito. Dito ka na sa piling ko. Nang marinig ni Coriel ang sinabi ni Nanay Sonia, hindi niya mapigilang mapaluha. Hindi niya alam kung bakit. Pero ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng bigat at kasiguruhan sa kanyang puso. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at yumakap ng mahigpit kay Nanay Sonia. Agad namang niyakap din siya pabalik na puno naman ng pagmamahal at pangangalaga. Salamat po, Nanay Sonia. Bulong ni Coriel habang nakayakap. Kayo na po ang pamilya ko. Hinigpitan pa ni Nanay Sonia ang yakap sa bata. Tila pinapalakas ang pangako niyang hindi na kailanman iiwan o pababayaan pa si Coriel. Hindi kita pababayaan, anak. Pangako ko yan. Hindi ka na masasaktan. Nagtagal pa ang kanilang yakapan at sa sandaling yon ay tila nawala ang lahat ng takot at pangamba ni Coriel. Ramdam niya ang init ng isang tunay na pamilya kahit hindi naman sila magkadugo. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, sa wakas ay naramdaman niyang may isang taong handang mag-alaga at magmahal sa kanya. Matapos ang ilang saglit, kumala si Nanay Sonia sa yakap at tiningnan si Coriel. Pinunasan ng mga luha nito gamit ang kanyang mga daliri. Sige na anak, magpahinga na tayo. Bukas ay marami pa tayong gagawin. Ngumiti si Coriel at tumango. Tila mas magaan na ang kanyang pakiramdam. Opo, nanay. Tara na po, umuwi. Nang makauwi na sila ni Coriel ay tumungo na sa loob ng maliit niyang silid upang mahiga. Nananatili naman si Nanay Sonia sa labas at pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw sa likod ng dagat. Nakangiti siya, masaya at puno ng pag-asa. Sa kabila ng tahimik at payat niyang buhay, dumating si Coriel at binigyan siya ng bagong dahilan para umasa at magmahal. Salamat Panginoon sa regalong ito. Bulong ni Nanay Sonia habang pinapanood ang mga alon na humahampas sa pampang. Hindi man ako binahiyaan ng sarili kong pamilya noon. Pero sa pagdating ni Coriel, natagpuan ko na rin ang anak na hinahanap ko. Ngayon, alam na ni Nanay Sonia na hindi na muling magiging mag-isa si Coriel. Ang batang itinuturing niyang tunay na anak ay naging liwanag sa kanyang tahimik na mundo.
Nang sumunod na araw, nagpa siya si Nanay Sonia na dalhin si Coriel sa palengke upang mamili ng mga kailangan nila. Masaya si Coriel habang tumutulong sa kanyang mga gawain. Tuwang-tuwa na makasama si Nanay Sonia at maranasan ang mga simpleng bagay sa buhay. Habang naglalakad sila sa tabi ng kalsada, napadaan naman sila sa police station. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatingin si Nanay Sonia sa loob ng estasyon at napansin ng ilang pulis na nakatingin sa kanila. Bigla siyang kinabahan at tila nag-alala. Anak, gamitin mo munang pamandong tong balabal ko sa ulo mo dahil napakainit ng panahon, baka magkasakit ka. Bulong niya sa bata. Sa mabilis na pag-iisip, tinakluban niya ang mukha ni Coriel gamit ang kanyang shawl. Umaasang hindi sila mapapansin ng mga pulis. Diretso lang ang lakad, anak. Mabilis na umikot si Coriel at nagtanong, "Bakit po, nanay? Ano po nangyayari?" Pero hindi na siya nasagot ni Nanay Sonia. Naramdaman niya ang pag-aalala sa kanyang puso. Sa isip ni Nanay Sonia, baka makilala ng mga pulis si Coriel at tanungin sila tungkol sa bata. Paano kung may nag-report na nawawala siyang bata? Baka magduda sila sa akin. Tila hindi na siya nakakapag-isip ng maayos sa takot. Isang pangitain ang sumagi sa kanyang isip, ang pagkilala ng mga pulis sa bata at ang posibleng pagbabalik nito sa pamilya na malamang ay nang-aabuso sa kanya. "Coriel, bilisan na natin," sabi ni Nanay Sonia na puno ng pangamba. Tumakbo silang dalawa palayo sa police station at habang naglalakad, dama ni Coriel ang tensyon sa paligid. "Nanay, anong nangyari? Bakit po tayo nagmamadali?" Wala anak, mabilis lang tayong uuwi," sagot ni Nanay Sonia. Sinikap na maging kalmado pero ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Puno ng takot, na tila ba ang lahat ng kanyang ginagawa para kay Coriel ay mawawasak dahil sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Nang makabalik sila sa kanilang barong-barong, agad na isinara ni Nanay Sonia ang pintuan at siniguradong walang makakarinig sa kanila. "Okay lang tayo dito, Coriel," sabi niya. Subalit halita pa rin ang pangamba sa kanyang boses. "Magpahinga ka muna. Ayoko mag-alala ka." Dahil sa mga nangyari, nag-isip si Nay Sonia kung anong susunod na hakbang. Paano niya ba mapoprotektahan si Coriel mula sa sino mang pwedeng magkapagtanong o makaalam sa kanyang nakaraan? Ang takot na ito ay nagbigay ng matinding pangangailangan sa kanya na maging mas maingat para sa seguridad at kapakanan ni Coriel. Habang nakaupo si Coriel sa maliit na sofa, nag-isip si Nanay Sonia ng mga paraan kung paano mapapanatiling ligtas si Coriel. Ang isip niya ay abala sa mga posibleng senaryo. Umupo siya sa tabi ng bata at inisip na kailangan niyang kausapin ito ng maayos. "Coriel," simula ni Nanay Sonia, tila nag-iingat na huwag magdulot ng takot sa bata. "Minsan, may mga tao na pwedeng magtanong sa'yo tungkol sa nangyari. Kailangan nating maging maingat. Hindi maiiwasan iyon. Huwag na huwag ka makikipag-usap sa mga kahina-hinalang tao, ha?" "Ano pong ibig sabihin mo, nanay?" tanong pa ni Coriel na tila naguguluhan sa tono ng boses ng matanda. "Alam mo ba kung ano nangyari sa'yo sa nakaraan? Ang mga tao minsan hindi naiintindihan ng sitwasyon. Baka may mga magtanong sa'yo kung saan ka galing o kung bakit ka nandito sa akin." Paliwanag pa ni Nanay Sonia na nakatingin sa mga mata ni Coriel. Sinisikap na ipaliwanag ang mga bagay na hindi pa kayang maunawaan ng bata. "Bakit po, nanay? Parang bigla naman po akong kinabahan." Wika ni Coriel na parang nahihirapan sa mga tanong na iyon. "Kapag may nagtanong, sabihin mo lang na okay ka at masaya ka rito sa akin," sagot ni Nanay Sonia. Walang masama sa mga tanong. Pero minsan may mga tao na hindi maiintindihan ng mga nangyari sa'yo. Kaya kailangan nating maging maingat. "Hindi ko po maintindihan pero kung ano man po yun."
Dito lang po ako, nanay. Hindi ko po kayo iiwan. Mas gusto ko po sa inyo. Sagot ni Coriel na nagugulahan sa mga ipinapaliwanag ng matanda. Oo anak, dito ka lang. Sa akin ka lang. Tugon ni Nanay Sonia habang hinahaplos ang buhok ni Coriel para iparamdam rito ang pagmamahal. Nanay, dito lang po ako Huwag niyo po akong ibibigay sa iba. Umiiyak na sabi pa ni Coriel at ang takot ay nagiging malinaw sa kanyang boses. Dito ka na sa akin, Coriel. Hindi na kita iiwan at ibibigay sa iba. Pangako ko. Sagot ni Nanay Sonia at ang boses niya ay puno ng determinasyon. Walang makakapaghiwalay sa atin. Hindi kita pababayaan. Tumango si Coriel at unti-unting nabawasan ng takot sa kanyang mata. Sige po, nanay. Basta't nandito kayo, okay lang ako. Oo, anak. Basta't magtutulungan tayo. Kaya mo yan? Sabi ni Nanay Sonia at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang muka. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpasya si Nanay Sonia na gawing mas masaya ang kanilang araw para mawala at makalimutan na ang tensyon. O sige anak, ngayon magluto tayo ng paborito mong pagkain. Ano bang gusto mong kainin? Masarap po sinigang na baboy. Sagot ni Coriel na ngayon may ngiti na sa kanyang mga labi. Okay, sinigang na baboy ang lulutuin natin ngayon. Tutulungan mo ba ako? Tanong ni Nanay Sonia habang unti-unting nagiging magkaan ang sitwasyon. Opo, nanay. Ibang luto po ang gagawin natin. Sagot ni Coriel at sabik na tumayo at tumulong sa kaniyang matandang ina. Ngumiti si Nanay Sonia sa positibong pagbabago sa damdamin ng bata. Sa bawat takbang na ginawa nila sa pagluluto, nagkaroon sila ng pagkakataong makalimutan ang mga alalahanin at muling bumalik ang saya at ngiti sa kanilang munting tahanan. Nang sumunod na araw habang abala si Nanay Sonia sa pagkuha ng mga binalad na isda sa may dagat, naiwan si Coriel sa bahay. Una ay tahimik lamang siya nakaupo, ngunit nang makarinig siya ng mga batang nagtatawanan at naglalaro sa labas, tila may pwersang nagtulak sa kanyang lumabas upang sumali. Pagbukas ng pintuan, lumapit siya sa mga bata na naglalaro ng habulan. Pwede ba ako sumali sa inyo? Tanong ni Coriel na sabik na makisalamuha. Biglang tumigil ang mga bata at sabay-sabay siyang tinignan. Isang batang lalaki ay nag-usisa. Mukhang hindi ka pamilyar, bago ka lang ba dito? Nag-uusap-usap ang mga bata habang pinagmamasan si Coriel at tila nag-iisip kung saan ba nila ito nakita. Parang nakita ako na siya sa TV. O hindi kaya sa poster? Di ba pinaghahanap yan? Bulong ng isa, na sinundan naman ng pagtingin pa ng iba. Oo nga, siya yung nawawalang bata. Di ba may pabuya pa nga? Sagot naman ng isa pa. Sa hindi inaasahang pag-usisa, hindi pa naintindihan ni Coriel ang sitwasyon. Samantalang ang mga bata ay nag-umpisa na ng kanilang pag-uusap tungkol sa batang nawawala at naipalabas na sa balita at kahit nagdadalawang isip dahil hindi naman sigurado, ay malakas ang kutob nila na si Coriel nga ang hinahanap. Ang naglabas ng pabuya ay ang kanyang Auntie Bernadette na nagpapahanap sa kanya sa mga pulis. Hoy mga bata, huwag kayong maingay. Sabi ng isang batang babae na tila mas alerto kesa sa iba. Baka ito nga yung batang nawawalang may pabuya. Tumigil ang lahat at nagkatinginan muli kay Coriel. Ramdam niya ang tensyon na bumabalot sa kanila. Hindi ako yun. Biglang sabi ni Coriel na nagtataka sa mga sinabi ng mga bata. Hindi ako nawawala. Si Nanay Sonia ang nanay ko. Pero mukhang familiar ka talaga eh. Sagot pa ng isa. Habang sinisiyasat naman ang mukha ni Coriel. Ikaw yung nasa balita, diba? Yung nawawalang pamangkin ng isang mayaman? May pabuya pa nga para sa'yo eh. Baka kaya ka nandito sa lugar namin kasi nagtatago ka. Mas lalong lumaki pa ang mga mata ni Coriel.
Hindi ko kilala yung sinasabi niyo. Si Nanay Sonia kasama ko, hindi ako nawawala. Mariing sagot niya at ramdamang biglang kaba sa dibdib. Nanay Sonia? Tanong ng isa pang bata. Napakunot ang noo. Pero bakit hindi mo kilala yung pamilyang naghahanap sa'yo? Nakita namin sa TV mayaman pa nga yung naghahanap sa'yo eh. Auntie mo pa daw? Hindi totoo yan. Paninindigan ni Coriel habang nagtataka siyang kalmahin ang kanyang sarili. Hindi ako yon. Nagkaroon ng katahimikan na tila nag-aalangan ng mga bata kung ano ang gagawin o sasabihin. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kuryosidad nila. Isa sa mga bata ang muling nagsalita. Kung hindi ikaw yon, bakit parang tinatago ka ng kasama mo? Lagi kang nasa loob ng bahay. Hindi ka lumalabas. Baka nga ikaw talaga yung pinaghahanap. Dahan-dahan naglalapit ang mga bata at parang nahuhulog si ideya na baka si Coriel nga talaga ang nawawalang bata. Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Coriel sa mga sinasabi nila at sa likod ng kanyang isip, nagsisimula na siyang magtaka at mangamba. Ramdam ni Coriel ang mga mata ng mga bata na nagmamasid sa kanya at habang naglalapit sila mas lalo siyang kinabahan. Hindi niya lubos maisip kung bakit pinaghihinalaan siyang nawawalang bata. Alam ko kung sino ako, sabi ni Coriel na pilit nilalabanan ng pagdududa sa kanyang isipan. Kasama ako ni Nanay Sonia. Siya nag-alaga sa akin. Bakit nga hindi mo maalala kung sino yung mga hinahanap ka? Tanong ng isa. Hindi pa rin mapakali. Baka nga nawawala ka tapos hindi mo lang matandaan o baka naman sadyang kinidnap ka ng kasama mo ngayon? Tama, sabi pa ng isang bata. Baka may nangyari sa'yo kaya hindi mo maalala yung pamilya mo. Dahan-dahang umatras si Coriel. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga tanong ng mga bata. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na siya ay hindi nawawala para papaniwalain ng mga ito. Hindi ko kayo maintindihan, sabi niya. Halatang naiirata na. Hindi nga ako nawawala. Wala akong maalala na pamilya maliban ng kay Nanay Sonia. Isang batang babae ang nagtanong. Sigurado ka ba? Kasi kung ikaw nga yun, malaking tulong sa pamilya ko yung pabuya. Mas malaki pa kaysa sa panalo sa loto. Nang marinig ni Coriel yon, mas lalo siyang naalarma. Pabuya? Tanong niya sa mahinang boses, tila hindi makapaniwala. Bakit may pabuya para sa isang nawawalang bata? Lahat talaga ay gagawin ni Auntie Bernadette para mahanap ako. Bulong pa niya sa kanyang sarili. Isa sa mga batang lalaki ang tumango. Oo, sabi sa balita yung auntie mo daw. Naglakay siya ng malaking pabuya para lang mahanap ka. Kaya siguro pinaghahanap ka ng mga pulis. Nang marinig ang mga salitang yon, biglang kumabog ng malakas ang puso ni Coriel. Hindi siya makapaniwala. Naku, hindi ito maaari. Pero bago pa makasagot si Coriel, isang malakas na tawag mula sa malayo ang narinig ng lahat. Coriel! Sigaw ni Nanay Sonia na paparating at daladala ang mga pinatuyong isda. Agad niyang napansin ang grupo ng mga bata na nakapalibot kay Coriel. Halika na, uwi na tayo! Utos niya na may halong kaba sa kanyang boses. Sumunod naman si Coriel habang ang mga bata ay tahimik na nagmasid kay Nanay Sonia at tila nag-iisip din kung may tinatago nga ba ito. Hoy, alis na nga kayo dyan! Dagdag pa ni Nanay Sonia. Nililingon ng mga bata bago mabilis na hinawakan si Coriel at inalalayan pabalik sa bahay. Habang naglalakad, tila naguguluhan naman si Coriel. Nanay, sabi ng mga bata ay kilala daw nila ako. Nakita raw nila ako sa TV at pinaghahanap na raw ako. May nilagay daw po na pabuya ang auntie ko. Napalunok si Nanay Sonia at halatang nahihirapan sa sinabi ni Coriel.
Saka na natin pag-usapan yan, anak. Umuwi na muna tayo, ha? Pagpasok nila sa bahay, malalim ang iniisip ni Nanay Sonia habang tahimik na sinarado ang pinto. Si Coriel naman ay nag-aalalang naghintay ng sasabihin ni Nanay Sonia. Ramdam ang bigat ng kanyang pagkakamali. Coriel? Malumanay ngunit seryosong bungad ni Nanay Sonia. Bakit ka lumabas nang hindi ka nagsabi sa akin? Delikado yan, anak. Napayuko si Coriel. Pinipigilan ng mga luhang gustong tumulo. Pasensya na po, Nanay. Nanay Sonia, hindi ko naman po sinasadya. Nakita ko lang po yung mga batang naglalaro tapos gusto ko pong sumali. Nagsimula na siyang humikbi at hindi na mapigilan ang emosyon. Sorry po talaga, Nanay, hindi ko na po uulitin. Napabuntong hininga si Nanay Sonia at inintindi ang batang nagkamali. Ramdam niya ang kaba at takot ni Coriel at hindi niya rin kayang magalit ng tuluyan. Hinaplos niya ang buhok ng bata at pinipilit na pakalmahin ang sarili bago magsalita ulit. Alam kong gusto mo lang maglaro, anak. Sabi ni Nanay Sonia na mas malumanay na ngayon. Pero kailangan mong magpaalam lagi. Gusto ko lang naman na ligtas ka. Unti-unti niyang nilapitan si Coriel at niyakap ito. Ayoko kasi na may mangyaring masama sa iyo. Niyakap din siya ni Coriel ng mahigpit at patuloy na humihikbi. Sorry po, Nanay. Takot lang po ako na baka hindi niyo ako paglaruin. Hindi na po ako aalis na hindi nagpapaalam. Hindi kita kayang kagalitan, anak. Ani Nanay Sonia habang pinapawi ang luha ni Coriel. Gusto ko lang na lagi kang ligtas. Huminga siya ng malalim at iniisip kung paanong ipapaliwanag sa bata ang sitwasyon. Hindi rin natin alam kung ano nang sinasabi ng iba tungkol sa'yo. Wala tayong telebisyon. Hindi natin nasusubaybayan ng mga balita. Pero kung totoo man nga yun, anak, kailangan kitang itago at itakas. Kailangan nating lumayo dito, pansamantala. Napalunok si Coriel at nagtanong, Nanay, ang ibig niyo po bang sabihin aalis po tayo dito? Saan naman po tayo pupunta? Tumingin si Nanay Sonia sa mga mata ng bata at hinaplos ang pisngi nito at may halong kaba sa dibdib. Hindi niya alam ang buong katotohanan. Ngunit nararamdaman niyang may malalim na kwento sa likod ng batang ito. May naisip na ako kung saan, anak. Hanggat ayaw mong bumalik sa inyo. Hindi kita ibabalik dahil nadadama ko pa yung takot mo. Nararamdaman ko, anak. At base sa sinapit mo, ayoko nang mangyari pa ulit yan sa'yo. Mangu si Coriel at ramdam ang pagmamahal ni Nanay Sonia. Salamat po, Nanay. Hindi ko po alam kung saan po ako pupunta kung wala kayo. Basta po ayoko na po talagang bumalik doon sa amin. Malupit po ang tiyahin ko. Malupit siya, Nanay. Ayoko na siyang makita pa ulit. Pag-amin na nga ng bata. At hindi kita pababayaan. Sagot ni Nanay Sonia habang muling niyakap si Coriel ng mahigpit. Hanggat kasama mo ko, anak. Wala nang iba pang makakapanakit sa'yo. At sa yakap nilang iyon, naramdaman ni Coriel ang katiyakan na hindi siya nag-iisa, na meron siyang matatakbuhan at isang Nanay Sonia na handang ipaglaban siya. Kinagabihan, tahimik na natutulog si Coriel sa maliit na papag. Habang si Nanay Sonia naman ay nakaupo sa gilid at maingat na hinahaplos ang buhok ng bata. Ang mukha ni Coriel ay payapa at tila walang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Ngunit sa kaloob-looban ni Nanay Sonia ay puno ng pag-aalala at pagkalito. Habang pinagmamasa ng bata, hindi naman mapigilan ni Nanay Sonia ang bigat ng tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Isosoli ko na ba siya? O tama bang manatili siya sa akin?
Kahit alam ni Nanay Sonia ang posibleng mangyari sa kanya kapag nalaman ng mga pulis na itinatago niya si Coriel, ay binaliwala na lamang niya iyon dahil ang mas matimbang at mas mahalaga sa kanya ngayon ay ang kaligtasan ni Coriel. Pero paano kung mali ako? Bulong ni Nanay Sonia sa sarili habang patuloy na hinahaplos ang buhok ni Coriel. Paano kung masama lang ang loob ng bata pero hindi naman siya napapahamak? Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Maaaring tama nga ang bata kanina at baka hinahanap ka ng pamilya ni Coriel ang bata at inaasahan na maibabalik siya. Ngunit paano kung totoo nga ang pasa at sugat sa katawan ni Coriel? Ay bakas ng pang-aabuso at pagmamalupit. Paano kung ibabalik niya ang bata at muling mararanasan ni Coriel ang sakit na pilit niyang tinatakasan? Napabuntong hininga si Nanay Sonia at pilit niyang hinahanap ang tamang desisyon. Mahal na mahal niya si Coriel. Itinuturing niyang anak at alam niyang mahal din siya ng bata. Ngunit alam din niyang hindi siya ang tunay na pamilya nito. Masalimuot ang sitwasyon. Mahal kita, anak. Bulong niya kay Coriel na hindi naman nakakarinig dahil tulog na tulog ito. Pero kailangan kong isipin kung anong pinakamainam para sa iyo. Naiiyak na rin si Nanay Sonia habang iniisip kung ano ang nararapat. Babalik ba siya sa mga pulis at sasabihin kung nasaan si Coriel? O itatago niya ito at patuloy na aalagaan, tulad ng isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Kinabukasan, habang ang sikat ng araw ay sumisilip na sa bintana ng kanilang maliit na bahay, tahimik na nag-impake sina Nanay Sonia at Coriel. Hindi pa man lubos na iintindihan ni Coriel kung bakit sila aalis, pero naramdaman niyang kaunting tensyon sa mga kilos ni Nanay Sonia. Nanay, saan po tayo pupunta? Tanong ni Coriel habang maingat na tinutulungan si Nanay Sonia sa paglalagay ng mga damit sa lumang maleta. Ngumiti ng bahagya si Nanay Sonia, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Doon muna tayo sa probinsya, anak. Sa Masbate. Doon kasi mas tahimik. Mas ligtas. Sandali lang tayo roon habang nag-iisip tayo kung ano ang susunod na gagawin. Tahimik na tumango si Coriel kahit may kaunting pangamba. Hindi niya alam kung ano ang nasa Masbate pero sa tono ni Nanay Sonia, alam niyang may dahilan ang biglaang pag-alis nila. Napatingin siya sa paligid ng bahay na matagal-tagal na rin niyang kinagisnan. Ang mga dingding na tila ba naging saksi sa kanilang tahimik na pamumuhay at ngayon ay iiwan na nilang pansamantala. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Pearly Quaresma, Helen Morillo, at Neofemia Antonio. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli! Hindi na po ba tayo babalik dito, Nanay? Mahinang tanong ni Coriel. Napahinto si Nanay Sonia sa ginagawa at tumingin sa kanya. Babalik tayo, anak, sabi niya at pilit ay tinatago ang pag-aalala. Pero kailangan nating umalis muna ngayon. Mas mabuti na ito para sa ating dalawa. Alam ni Coriel na mas may malalim pang dahilan, pero hindi na siya nagtanong. Alam niyang mahal siya ni Nanay Sonia at lahat ng desisyon nito ay para sa kanyang kabutihan. Mabilis niyang binalikan ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Ang mga simpleng laruan, damit, at ilang alaala na natipon sa maikling panahon nilang magkasama. Nang matapos na sila, tiningnan ni Nanay Sonia ang kanilang bahay na parang ito'y isa ng paalam. Tahimik na lumabas sila tinungo ang daan patungo sa terminal ng bus. Ang mga maleta ay hawak-hawak.
Hindi nila alam kung ano ang kanilang haharapin sa Masbate. Pero para kay Nanay Sonia, ito ang tamang desisyon para protektahan si Coriel mula sa mga tanong, duda at posibilidad na bumalik ang batang ito sa kamay ng pamilyang hindi niya sigurado kung ligtas nga ba. Sa isip ni Nanay Sonia, habang sila naglalakad, ipinagdarasal niyang tama ang desisyong ito na sa Masbate, makakahanap sila ng katahimikan at sagot. Samantala habang sila naglalakad papunta sa terminal, hindi naman maiwasan ni Nanay Sonia ang mag-alala. Para bang may mga matang sumusunod sa kanila. Sa bawat galaw, ramdam niyang kakaibang kaba na tila may nagmamatsyag sa kanila. Ilang gabi na rin niyang nararamdaman ang presensya na kung sino mang maaaring nag-usisa. E baka nga matunto na sila. At iyon ang kinakatakutan niya. Habang yakap-yakap ang kamay ni Coriel, pinilit niyang itago ang takot. Ayaw niyang ipakita sa bata na natataranta na siya. Pero ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat ng kanyang dibdib. Kailangan nila makaalis bago pa sila matagpuan. "Bilisan natin, anak," sabi ni Nanay Sonia, kahit walang ipinapakitang dahilan para magmadali. Hindi na siya makapaghintay na makalayo sa lugar na ito at sa mga taong maaaring naghahanap na kay Coriel. Sa Masbate, umaasa siyang makahanap sila ng kaligtasan. Habang nagmamadali silang maglakad papunta sa terminal, hindi naman mapakali si Nanay Sonia. Pinipilit niyang kumalma, pero nararamdaman niyang may mga matang nagmamasid sa bawat kilos nila. Lalo pa siyang kinabahan nang mapansin ng isang lalaki sa gilid ng kalsada na tila sinusundan sila ng tingin. Pinilit niyang huwag magpadala sa takot at hinigpitan ng hawak kay Coriel. "Nanay, bakit po kayo nagmamadali?" Inosenteng tanong ni Coriel habang naglalakad sila at pilit na humahabol sa mga mabilis na hakbang ni Nanay Sonia. Ngumiti naman si Nanay Sonia kahit naramdaman ng bilis ng tibok ng kanyang puso. "Ay, wala anak. Kailangan lang nating makarating agad sa bus para hindi tayo mahuli." Hindi naman nagtanong pa si Coriel at tahimik na sumunod. Nang makarating sila sa terminal, agad silang sumakay sa unang bus na papuntang Masbate. Nang makaupo na sila, saka lamang unti-unti nakaramdam ng bahagyang ginhawa si Nanay Sonia. Habang umuusad ang bus palayo, sinulyapan niya ang paligid sa labas ng bintana. Wala na ba talagang sumusunod sa kanila? Hindi niya alam. Pero ramdam niyang ito ang tamang gawin. Kailangang makarating sila sa Masbate bago pa may makaalam kung nasaan sila. Matapos ang mahabang biyahe, sa wakas ay nakarating na rin sina Nanay Sonia at Coriel sa Masbate. Bumungad sa kanila ang tahimik at malinis na paligid ng bahay ni na Aling Rosalie at Mang Cardo. Nang makita ni Aling Rosalie ang pinsan, agad itong lumapit at niyakap si Nanay Sonia. "Aba, Sonia, ang tagal na nating hindi nagkita," sabi pa ni Aling Rosalie, puno ng tuwa sa kanyang boses. "Sino itong kasama mo?" tanong niya, habang nakangiti naman kay Coriel. Ngumiti si Nanay Sonia. "Siya si Coriel. Alaga ko. Magbabakasyon muna kami dito. Nakaka-stress na rin sa Quezon para maiba naman ang tanawin." Tinanggap nila si Coriel ng buong puso at nagkatinginan naman sina Aling Rosalie at Mang Cardo. Damang kabigatan sa boses ni Nanay Sonia. Ngunit hindi na sila nag-usisa pa. Sa halip, niyakap ni Mang Cardo si Coriel at inaya itong pumasok. "Halina kayo sa loob. Magpahinga muna kayo. Sakto at may nilutong bilo-bilo si Rosalie. May mamemerienda tayo," sabi pa ni Mang Cardo, sabay abot ng maleta ni Nanay Sonia. Tahimik na nagpasalamat si Nanay Sonia sa kanilang mga alok, habang si Coriel naman ay parang nakaramdam ng bagong sigla. Sa kabila ng kanilang kaba at pag-aalala, ramdam nila ang init ng pagtanggap sa Masbate. Pagkapasok nila sa bahay ni na Aling Rosalie, agad nilang naramdaman ang mainit at masayang kapaligiran. Simpleng bahay lamang iyon, gawa sa kahoy at nipa, pero malinis at maaliwalas.
Amoy na amoy din ang bagong lutong pagkain mula sa kusina at maririnig ang mahinang tunog ng mga ibon mula sa labas. Magpahinga muna kayo, tsaka'y pagod kayo sa biyahe, sabi ni Aling Rosalie habang inaayos ang mesa. May niluto rin akong adobo, saktong-sakto sa oras ng dating ninyo. Salamat talaga, Rosalie. Pasensya na rin sa naging abala ko sa inyo. Sagot naman ni Nanay Sonia, naramdamang init ng pagtanggap ng kanyang pinsan. Habang pinagmamasdan ni Coriel ang paligid, tila masaya ito sa bagong tanawin, malayo sa ingay ng dati nilang tinitirhan at sa mga bagay na kanyang iniwasan. Ang ganda po dito, Nanay Sonia, sabi ni Coriel nang may ngiti sa mga labi. Tahimik, tapos parang ang bait po ng mga tao. Ngumiti naman si Nanay Sonia at hinaplos ang buhok ng bata. Oo nga anak. Tahimik dito. Sana masanay ka. Naupo sila sa mesa para kumain. At kahit may mabigat na dahilan ang kanilang pagdating, sandaling nawala ang mga alalahanin ni Nanay Sonia dahil sa kabaitan ng kanyang mga kamag-anak. Napuno ng kwentuhan at tawanan ng kanilang hapunan. At ramdam ni Nanay Sonia ang kapanatagan, kahit pa alam niyang maaaring pansamantala lamang ito. Matutulungan kita sa pagtitinda bukas, Sonia, para hindi ka na mahirapan, sabi pa ni Aling Rosalie, sabay tingin kay Coriel. At para na rin mas makapagpahinga pa si Coriel dito. Maraming salamat talaga, Rosalie. Malaking tulong ito. Sagot ni Nanay Sonia, tahimik na pinapasalamatan ang pagkakataong makahanap ng pansamantalang kapayapaan. Habang nagtatapos ang kanilang hapunan, tahimik na nakaramdam si Nanay Sonia ng bahagyang ginhawa. Subalit sa likod ng kanyang isipan, hindi pa rin maalis ang takot na baka matuntun sila ng mga nagpapahanap kay Coriel. Nang masamahan na sina Nanay Sonia at Coriel sa kanilang magiging kwarto, naiwan na sa sala mag-asawang sina Ginang Rosalie at Mang Cardo. Habang nag-aayos sila ng mga gamit at nagkukwentuhan, hindi naman napigilan ni Mang Cardo ang kanyang pag-iisip. Alam mo, Rosalie, parang pamilyar sa akin ang batang yan. Sabi niya sabay tingin sa pinto kung saan pumasok ang dalawa. Abay, parang napanood ko siya sa balita. Yung batang pinaghahanap ng mga pulis? Nanlaki ang mga mata ni Ginang Rosalie. Tama ka! Nga yun! Yung may malaking pabuya, diba? Na kung mahanap natin siya at maipapahatid sa mga otoridad, abay makakakuha tayo ng pabuya. Nagsimula nang umikot ang isip ni Mang Cardo sa mga posibilidad. Isipin mo, Rosalie, pwede tayo makakuha ng malaking pera doon. Hindi na tayo mangungutang sa ibang tao at pwede na tayo makapagpundar ng negosyo. Ngunit hindi agad naisip ni Ginang Rosalie ang mga benepisyo. Pero hindi ba't mali iyon? Parang sinusuplong natin ang bata sa mga pulis. Dapat ay alagaan natin siya. Alagaan? Pero kung siya nga'y pinaghahanap, hindi ba't mas mabuti na ipasa na lang natin siya sa otoridad? Mas makakabuti yun sa kanya at sa atin. Kailangan natin makasiguro, Rosalie. Sabi pa ni Mang Cardo at halatang determinado. Napaisip si Ginang Rosalie. Gusto niyang maniwala na may kabutihan ang kanilang balak. Ngunit sa kanyang puso alam niyang may panganib na kasama ang kanilang desisyon. Kailangan nilang pag-isipan ito ng mabuti at huwag magmadali. Pero ang pangarap ng pabuya ay tila masyadong nakakaakit. Ayaan muna natin ang bata at si Sonia. Bulong niya, sabay tingin sa kwarto. Kailangan natin magplano ng mabuti bago tayo kumilos. Uunahin muna natin ang ibang mga bagay. Sagot ni Mang Cardo at nag-isip ng plano kung paano maisasagawa ang kanilang plano nang hindi napapansin ng dalawa. Nang sumunod na araw, hinayaan muna ni Ginang Rosalie sina Nanay Sonia at Coriel na magpahinga sa kanilang tahanan. Samantalang si Coriel ay abala naman sa paglalaro sa kwarto.
Si Nanay Sonia ay nakaupo sa sala at nagbukas ng telebisyon. Habang nagpapalipat-lipat siya ng channel, bigla siya napahinto nang makita ang isang ulat sa balita. Bata, pinaghahanap, nag-aalok ng malaking pabuya. Bulong ni Nanay Sonia sa sarili at sabik na tinutok ang pansin sa screen. Nakita niya ang larawan ni Coriel, kasamang isang larawan ng kanyang Auntie Bernadette. Sinasalamin ng balita ang pag-aalala at hinanakit ng kanyang pamilya. Pero sa mukha ni Bernadette, napansin na Nanay Sonia ang isang tila masamang intensyon. Bakit parang galit na galit ang tingin niya? Tanong ni Nanay Sonia sa sarili habang pinagmamasdan ng mga galaw ng babae sa TV. Parang hindi ko ramdam ang sinseridad niya. Habang lumilipat-lipat ang mga ulat, bumalik ang mga alaala ni Nanay Sonia sa mga sugat at pasa na nakita niya sa katawan ni Coriel. Ang batang kumakain ng mabilis, ang mga mata nitong puno ng takot at pangangailangan ng proteksyon. Napagtanto niya na kahit gaano pa man kayaman ang pamilya ni Coriel, tila may mga bagay na mas mahalaga. At isa na rito, ang kaligtasan ng bata. Hindi ko siya maibabalik sa kanila. Bulong ni Nanay Sonia at nagiging matatag ang kanyang puso. Kailangan kong ipaglaban ang kanyang kaligtasan. Baka saktan siya ulit ng mga ito. Habang patuloy ang ulat sa balita, nagdesisyon si Nanay Sonia na dapat ay hindi siya magpapadala sa takot at pag-aalala ng ibang tao. Kailangan niyang ipagtanggol si Coriel mula sa mga potensyal na panganib, kahit pa ito ay sa kanyang sariling pamilya. Dahil sa bagong kaalaman, tumatak sa isip ni Nanay Sonia ang pangakong ipagsasanggalan niya si Coriel sa kahit na anong banta. Habang patuloy na nag-iisip si Nanay Sonia, bigla siyang naalimpungatan sa tunog ng mga hakbang mula sa kwarto. Nagsimula siyang mag-alala. Kaagad naman niyang pinatay ang TV dahil ayaw niya mag-alala pa si Coriel. Nanay Sonia? Tawag ni Coriel at bumangon mula sa kanyang pagkakaupo sa kama. Ano pong pinapanood ninyo? Ay wala anak, sagot ni Nanay Sonia sabay ngiti. Nanonood lang ako ng balita. Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Wala po. Gusto ko lang po sanang malaman kung okay kayo. Sagot ni Coriel habang unti-unting lumalapit sa kanya. Napansin ng bata ang pag-aalala sa mukha ni Nanay Sonia. Ano nasa balita, Nanay? Tungkol yan sa mga mangingisda sa bayan. Sagot ni Nanay Sonia, umiiwas sa mga detalye. Wala namang masyadong importante. Okay po. Sagot naman ni Coriel subalit mukhang hindi pa rin siya kontento. Nanay, sa tingin ko, parang may mga taong nagmamatsyag sa atin. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Sonia sa tanong ng bata. Ha? Bakit mo naman nasabi yan, Coriel? Ewan ko po. Parang may mga taong palagi nakatingin sa akin. Kahit po noong nasa bayan tayo. Sagot ni Coriel at bahagyang nanginginig ang boses. Parang natatakot akong baka may makakita sa akin. Nahabag naman si Nanay Sonia. Gusto niya sabihin kay Coriel na hindi na siya nag-iisa at may nagmamalasakit na sa kanya. Pero ang bawat sandaling lumalabas sa kanyang bibig ay parang nagiging mabigat. Anak, huwag ka mag-aalala. Nandito ako. At aalagaan kita, huwag ka matakot. Nakangiting sagot naman ni Nanay Sonia at iniisip ang mga paraan upang mapanatili ang seguridad ni Coriel. Basta't nandito tayo. Wala tayong dapat ikabahala. Ngunit sa kanyang puso, nag-aalala si Nanay Sonia. Kailangan niya mag-isip ng paraan upang maprotektahan si Coriel. Habang nagiging mas malapit na rin ang oras ang desisyon na kinakailangan niyang gawin. Sa likod ng kanyang ngiti, maasa siyang magkakaroon sila ng pagkakataong maging ligtas sa panganib na dulot ng tunay na pamilya ng bata. Basta't kasama mo ako, wala kang dapat ipag-alala. Patuloy na pinapakalma ni Nanay Sonia ang bata. Kahit na ang kanyang isip ay puno ng pag-aalala.
Habang nagpatuloy yung pag-uusap nilang dalawa, nagpa siya si Nanay Sonia na dapat siyang kumilos. Kailangan maging handa siya sa kung sakaling dumating ang oras na kailangan na nilang umalis sa bahay ni Naginang Rosalie. Mukhang kailangan ko mag-isip ng ibang paraan. Bulong niya sa kanyang sarili at ang determinasyon sa kanyang puso ay nagiging mas matatag. Samantala, sa mga mansyon ng mga Montemayor, nasa opisina si Auntie Bernadette. Umiinom ng wine habang kausap ang isa sa kanyang mga tauhan. Nahanap niyo na bang bata? Matalim niyang tanong habang nakatingin sa kanyang tauhan na tila bumigat ang kanyang mga mata sa pagkabahala. May lead na po kami kung nasaan. Ngunit kailangan po muna naming makasigurado. Sagot naman ng tauhan na tila nag-aalangan. Ayon sa aming impormasyon, may nakakita sa kanya sa isang maliit na bayan sa Masbate. Pero hindi pa kami sigurado kung nandun pa siya. Dapat siguraduhin ninyo. Hindi pwedeng magkamali. Ang bata na yan ay may malaking halaga sa atin. Sagot ni Auntie Bernadette. At ang tinig niya ay puno ng galit at determinasyon. Gusto ko siyang makuha. Huwag kayong umalis sa inyong mga posisyon hanggat hindi natin siya makukuha. Bakit po ba sobrang importante sa inyo ng bata na iyon? Tanong naman ng tauhan na kahit siya ay may takot sa kanyang boss. Dahil siyang susi sa lahat ng mga plano ko. At kapag nakuha natin siya, makakakuha tayo ng lahat ng kayamanan at kapangyarihan na wala sa atin. Sagot ni Auntie Bernadette at nagagalit ang mga mata. Huwag kayong mag-alala. Kaya kong ipagtanggol ang mga interes natin. Kailangan lang na magkaroon tayo ng tamang pagkakataon. Oo ma'am, gagawin namin ang lahat na makuha agad siya. Sagot ng tauhan at tumahangos na lumabas ng opisina. Naiwan si Auntie Bernadette na nag-iisa at ang kanyang isip ay puno ng mga plano at estratehiya. Habang unti-unti namang umiinom ng kanyang wine, sinimulan niyang balikan ang mga alaala ng mga pagkakataong ipinagkait sa kanyang kayamanan at kapangyarihan. Wala na akong balak na magpahuli ulit. Ipinanganak ako para sa tagumpay. Kailangan kita, Coriel, para sa tagumpay ko. At kung sino man ang nagtatago sa'yo, sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ito. Bulong niya sa sarili. Isang masamang ngiti ang umusbong sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pagnanais na muling makuha ang kanyang mga nawalang kayamanan. At sa kabila ng lahat ng ito, ang bata ang kanyang magiging susi. Hindi ko papayagang makakalayo ka, Coriel. Muling bulong niya at ang determinasyon ay umusbong sa kanyang dibdib. Kailangan gumawa siya ng hakbang. At ang unang hakbang ay ang makuha ang bata. Kaya naman pinapahanap si Coriel dahil hindi niya makukuha ang mana ng bata kapag wala ito sa kustodiya niya. Malupit talaga ang plano ni Auntie Bernadette na umaasam na makuha ang lahat ng kayamanan na nakalaan para kay Coriel. Matagal nang namatay ang mga magulang ni Coriel, kaya't siya na lamang ang natitirang tagapagmana. Si Auntie Bernadette sa kabila ng kanyang ginugol na oras sa pagpapalaki kay Coriel ay nagtataglay ng kasakiman sa puso. Ipinanganak siyang mayaman at sa kanyang isip ito ang dapat na manatili sa kanilang pamilya. Sa kanyang mga mata, si Coriel ay hindi higit pa sa isang kasangkapan upang makuha ang lahat ng iyon. Kailangan makuha ang bata sa lalong madaling panahon. Kung hindi siya makakabalik sa akin, hindi ko makukuha ang lahat ng to. Bulong pa ni Auntie Bernadette habang nag-aapoy ang galit sa kanyang dibdib. Walang makakapigil sa akin na makakuha sa niipang yaman. Ang mga nakaraan na hindi na maibabalik. Ngunit ang hinaharap ay nasa aking mga kamay. Habang nag-iisip ng masamang plano, ang isip niya ay puno ng mga paraan upang itago ang kanyang tunay na motibo kay Coriel. Walang sino man ang dapat na makaalam ng kanyang mga intensyon at ang kanyang unang hakbang ay ang pagkakakilanlan sa batang iyon. Dapat magtulungan ng mga tauhan ko. Kailangan naming makatiyak na walang sino man ang makakahadlang sa akin.
Nag-isip siyang may pangako sa kanyang boses. Sa kanyang isipan, ang lahat ay nakasalalay kay Coriel at walang sino man na makakapigil sa kanya upang makamit ang kanyang layunin. Inialintana ang sakit at pagdurusa sa kanyang binaranas sa kanyang pamangkin. Para sa kanya, ang mga ito ay simpleng balakid lamang sa landas patungo sa kanyang tagumpay. Samantala doon kina Nanay Sonia, habang naglalambingan sila ni Coriel at masaya nagkukulitan, biglang may nagbukas ang pinto. Nagulat na lamang sila nang makita si Ginang Rosalie at Mang Cardo na may kasamang mga pulis. Mabilis na nadampot ng mga pulis si Coriel at nahirapan siyang agawin pabalik ni Nanay Sonia. Rosalie? Cardo, ano nangyayari? Bakit may kasama kayong pulis? Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Sigaw ni Nanay Sonia, puno ng takot at pangamba. Nanay, ayoko po sa kanila, nanay. Iyak na sigaw ni Coriel at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Umiiyak siya habang pilit na umaabot kay Nanay Sonia na tila ang mundo niya ay nagugunaw. Huwag ka mag-alala, Coriel. Nandito ako, hindi kita iiwan. Sigaw ni Nanay Sonia habang sinusubukan niya namang lumapit sa bata. Pinipigilan siya ng mga pulis. Pasensya na, Ginang Sonia, pero kailangan naming dalhin ang batang to. Sabi ng isang pulis na may malungkot na ekspresyon. May utos mula sa mga otoridad. Ipinapaalam na siyang pinaghahanap. Hindi naman makapaniwala si Nanay Sonia sa narinig. Pinaghahanap? Ano bang sinasabi ninyo? Anak ko yan. Tanong niya at ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ayon sa impormasyon, siya ang unika iyan ng Montemayor na nawawalang bata na may pabuya. May mga taong naghahanap sa kanya. Sagot ng mga pulis at ang tingin niya ay puno ng pang-uunawa, ngunit wala siyang magagawa. Wala magawa si Nanay Sonia kundi ang masaktan sa mga salitang yon. Walang sino man na makakapaghiwalay sa amin, Coriel. Mahal na mahal kita. Anak ko, parang awa niyo na huwag niyong kunin siya sa akin. Sigaw niya, subalit alam niyang tila wala ng pag-asa. Habang ang mga luha naman ni Coriel ay hindi na natigil. Ayoko po sa kanila, ibalik niyo po ako kay Nanay Sonia. Iyak na sigaw niya at hindi na makayanan ng takot na dulot ng sitwasyong iyon. Nagsalita si Ginang Rosalie. Pasensya na, Sonia. Wala kami magagawa. Ito ay para na rin sa kabutihan ni Coriel. Kailangan naming ipaalam sa mga otoridad ang tungkol sa kanya. Hindi. Sinasaktan lang siya ng mga ito. Wala silang balak na alagaan siya. Sagot naman ni Nanay Sonia at ang kanyang puso ay tila pinipiga ng sakit. Nilalagay niyo lang sa panganibong buhay ng bata. Maawa naman kayo sa kanya. Sigaw niya sa mga ito. Sa gitna ng lahat ng ito ay naguguluhan at nawawalan ng pag-asa si Coriel. Ang nag-iisang taong naging buhay niya at tumulong sa kanya ang naging kanlungan niya. Ngayon ay pilit siyang inaalis sa kanyang piling. Nanay! Nanay! Patuloy na iyak ni Coriel habang hinahawakan ng braso ng mga pulis. Subalit wala silang ibang magagawa kundi dalhin siya palayo. Ang takot at pangungulila ni Coriel ay nagiging mas matindi sa bawat hakbang na ginagawa niya palayo kay Nanay Sonia. Pasensya na, Sonia, sabi ni Ginang Rosalie habang hawak ang braso ni Coriel. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at panghihinayang. Wala na tayong magagawa. Ang mga pulis ang may utos. At kailangan nilang sundin ito. At saka mapapahama ka lang kung patuloy mong itatago yung bata. Hindi mo siya anak. Ni hindi nga natin siya kadugo, Sonia. Hayaan mong maibalik siya sa tunay niyang pamilya. Dahil baka lalo lang magpatong-patong ang mga kaso mo. Hindi ko kayang mawala si Coriel. Sagot ni Nanay Sonia at ang kanyang boses ay puno ng pigati habang ang mga luha ay bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Sana man lang ay naisip niyong nararamdaman ng bata at hindi yung mga pansariling kagustuhan niyo lamang. Nasilaw kayo ng pera pero hindi niyo naisip na malalagay sa panganib ang batang yan.
Nang makita ko yan sa ilog ng walang malay. Puno yan ng pasa at sugat ang katawan yan. Takot na takot yang si Coriel. Siya mismo ang nagsabi sa akin na ayaw niyang umuwi sa kanila dahil sinasaktan lang siya ng mga yon. Kaya maawa naman kayo sa bata. Ayoko na mapahamak pa siyang muli. Pag-amin ni Nanay Sonia, ngunit tila naging bingi na ang pulisya. Patawarin mo kami, Sonia. Sagot na lamang ni Mangkado at ang kanyang tinig ay puno ng panghihinayang. Tanggapin mo ang katotohanan at ipaubaya na lamang sa kanilang bata. Ngunit habang nag-uusap sila, ang iyakan ni Coriel ay tila umabot sa ruro. Ayoko po sa kanila! Sigaw niya at ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Nanay! Wala namang maisagot si Nanay Sonia at tanging mga luha na rin ang nagpatunay ng kanilang sakit. Nagsimula na silang yakapin ng isa't isa at ang kanilang katawan ay tila bumagsak sa sakit ng paghihiwalay. Nanay, huwag po kayo umiyak, sambit ni Coriel, ngunit hindi niya alam kung paanong mapapakalma ang kanyang nanay. Coriel anak, mahal na mahal kita. Huwag ka mag-alala. Labanan mo lang ang takot, nandyan lang ako. Babalikan kita. Babalikan kita anak. Sabi ni Nanay Sonia kahit ang puso niya ay nagugunaw na. Ngunit ng mga sandaling yon, wala nang ibang narinig kundi ang mga hikbi at iyak. Ang dalawa ay tila nawalan ng pag-asa at ang takot ay bumabalot sa kanilang paligid. Babalik ako sa iyo, nanay. Maghintay ka lang. Sigaw naman ni Coriel habang unti-unting hinahatak siya ng mga pulis papalayo. At ang bawat hakbang na ginagawa niya ay parang nag-aalis ng piraso ng kanyang puso. Coriel! Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Sigaw ni Nanay Sonia. Ngunit wala nang ibang narinig kundi ang mga pag-iyak nila. Sa mga huling sandali, bago tuluyang mawala si Coriel sa kanyang paningin, nagtaglay siya ng isang pangako na balang araw ay magkikita silang muli sa kabila ng lahat ng hadlang. Hanggang sa muli, anak! Sigaw ni Nanay Sonia at ang kanyang mga luhay bumuhos ng mas marami. At sa mga mata ni Coriel, ang takot at pangungulila ay nagtutulungan upang ipakita ang isang puso na puno ng pag-asa at pag-ibig. Matapos sa mga pangyayaring yon ay nagmamadali ang mga pulis na ilabas si Nanay Sonia mula sa kanyang bahay. Nakadama siya ng matinding sakit habang nakatingin kay Coriel na unti-unti namang nawawala sa kanyang paningin ang kanyang puso ay tila nahahati at ang bawat hakbang ng kanyang ginagawa ay puno ng pagdaramdam. Ikaw ang nagkasala, Sonia. Huwag ka nang lumaban. Bulong ng isang pulis habang sinasakay siya sa sasakyan. Ang mga luha ni Nanay Sonia ay patuloy na dumadaloy at puno ng panghihinayang at takot para kay Coriel. Samantala, sa mansyon naman ng mga Montemayor, si Auntie Bernadette ay puno ng saya sa kasiyahan. Ngayong nasa kustodiya na niya muli si Coriel, tila nabalik ang kanyang kapangyarihan. Coriel! Finally, andito ka na! Sigaw ni Auntie Bernadette. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tuwa. Wala na akong dapat ipag-alala. Magkakasama na tayo ulit. Pinakamamahal kong pamangkin. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may nakatagong masamang balak na muling umusbong. Nakatingin siya kay Coriel na puno ng takot at pangamba. Huwag kang mag-alala, anak. Sa akin ka na ngayon. Sabi niya habang niyakap ang bata. Wala na mga taong manghihimasok sa atin. Ngunit sa puso ni Coriel, tila nagbabalik ang mga alaala ng mga masasakit na karanasan. Auntie, ayoko po, sabi ni Coriel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto ko po si Nanay Sonia. Hindi naman pinansin ni Auntie Bernadette ang sinabi ng bata. Wala ka nang dapat alalahanin. Tayo na lang ang magkasama.
Ngayon, kailangan mo matutunan kung paano maging masunurin. Ipinapangako kong hindi ka na muling mawawala sa paningin ko. May diin niya pang sabi. Habang siya'y nakatayo sa harapan ng kanyang auntie, ang takot at sakit ay nag-uugat muli sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng to, alam ni Coriel na ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Nang umakyat na sa kanyang kwarto ay umiiyak si Coriel habang nagbabalik tanaw sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Ang mga alaala ng kanyang Auntie Bernadette ay tila bumabalik sa kanya, puno ng takot at sakit. Bawat sigaw at pagkabugbog na natamo niya mula sa kanyang tiyahin ay naglalaro sa kanyang isip. Dahil sa labis na pagmamalupit at pag-aabuso, nagpa siya si Coriel na tumakas noon. Sa isip niya ay mas mabuti nang mamatay kaysa patuloy na magtiis sa mga kamay ng kanyang malupit na tiyahin. Nakatayo siya sa tulay at ang malamig na hangin ay sumasalubong sa kanya. At sa isang iglap, tumalon siya sa ilog. Pero sa kabutihang palad, sa halip na matigok, natagpuan siya ni Nanay Sonia. Para siyang isang anghel na dumating upang iligtas siya mula sa madilim na mundo ng kanyang Auntie Bernadette. Nanay Sonia? Bulong niya sa sarili habang pinapahid ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Namimiss na po kita. Ang bawat iyak ay punong-puno ng pangungulila kay Nanay Sonia na para na rin siyang naging tunay na ina. Ang mga alaala ng kanilang masayang mga araw sa tabi ng dagat, ang kanilang tawanan habang naglalaro at nagkukulitan ay nagbigay sa kanya ng liwanag sa gitna ng dilim. Nang bigla siya may maalala. Dapat akong bumalik. Dapat kong ipaglaban si Nanay Sonia. Nagpa siya si Coriel na hindi niya hahayaan na maging ganap na preso sa kamay ng kanyang tiyahin. Sa kabila ng takot at pangungulila, pinilit niyang makahanap ng paraan upang makaalis sa mansyon ng mga Montemayor at muling makasama si Nanay Sonia. Kahit ano pong mangyari, hindi ko kayang mawala siya. Sabi ni Coriel sa kanyang sarili at puno ng determinasyon. Ngunit kahit ano pa ang gawin niya, hindi na siya makakalabas ng mansyon kung hindi niya kasama ang kanyang Auntie Bernadette dahil mas naging triple ang mga tauhan niyang nagbabantay sa palibot ng kanilang mansyon. Samantala, habang si Nanay Sonia ay nakakulong, ang kanyang puso ay puno naman ng pangungulila at lungkot. Sa maliit na selda, nag-iisa siyang nag-iisip sa mga nangyayari. Ang mga alaalang kasama si Coriel ay tumatakbo sa kanyang isip. Ang tawanan nilang dalawa, ang mga sandaling naglalaro sila sa dalampasigan at ang pagmamahal na unti-unting nabuo sa kanilang puso. Coriel, anak ko, sana'y okay ka lang. Bulong niya sa kanyang sarili. Alam niyang nakabukas ang pintuan ng kapahamakan para kay Coriel at labis siyang nag-aalala sa kalagayan ng bata. Ngunit sa kabila ng lungkot, alam ni Nanay Sonia na kailangan niyang maging matatag. Lagi kang kasama ng mga panalangin ko, anak. Ang iniisip niya. Nasa likod ng rehas, nandoon ang mga alaala ng pagmamahalan na bumuo sa kanilang samahan. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga beses na nag-alaga siya kay Coriel. Pinagsilbihan nito at ginawang pamilya sa kabila ng kanilang hirap. Ang pag-asa na balang araw ay makakasama niya muli si Coriel ay ang naging ilaw sa dilim ng kanyang pagkakakulong. Habang iniisip ang mga bagay na ito, bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Sana'y makaalis na ako dito para kay Coriel, ang sabi niya sa sarili. Dahil sa kanyang pananampalataya at pagmamahal kay Coriel, nagdesisyon siyang hindi sumuko. Nagsimula siya makipag-usap sa ibang mga bilanggo at nagtanong kung paano siya makakakuha ng tulong. Nagplano siya ng mga paraan para makaalis sa kulungan ng marangal at linisin ang pangalan niya. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mahal na batang si Coriel. Nagpatuloy lang sa ganon ang kanilang mga buhay. Matapos ang maraming taon, si Coriel ngayon ay 20 anyos na at puno na ng pangarap at ambisyon.
Mula sa bigate at sakit ng nakaraan, nagawa niyang bumangon at itayo ang kanyang sariling landas. Sa tulong ng matalik na kaibigan ng mga magulang niya, si Ginoong Manuel at Ginang Ruth ay nakapag-aral siya ng mabuti at nakilala ang mundo ng pagninegosyo. Alam din kasi ng dalawang ito na masamang budi ni at ni Bernadette niya, kaya naman ay gumawa sila ng paraan noon para kumilos at wag nang manahimik na lamang dahil yun naman ang naipangako na ng mga ito na poprotektahan si Coriel. Coriel, tandaan mo, hindi lang ito basta tungkol sa kita. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang makatulong sa iba. Palaging sinasabi ni Ginoong Manuel habang tinuturuan siya ng mga mahahalagang aral sa buhay. Pinagsikapan niyang mag-aral at magsanay ng mga aspeto ng negosyo at unti-unti naging matagumpay siya sa kanyang mga proyekto. Siyempre, hindi sang-ayon dito si Bernadette ngunit wala naman siya magagawa dahil hindi na batang pasit pa si Coriel na takot sa kanya at mahahawakan pa niya sa kanyang leeg. Ngayon, siya ay isa ng kilalang tycoon sa industriya ng pagkain at inumin. At meron dang sariling kumpanya na nagtutulungan sa mga lokal na magsasaka upang makalika ng sustainable na produkto. Sa kanyang mga proyektong ito, hindi lamang siya nakakapagbigay ng trabaho sa iba, kundi nakagawa rin siya ng mga hakbang upang makatulong sa kanyang komunidad. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya nakakalimutan ang mga pagsubok na pinagdaanan. Laging may puwang sa kanyang puso para kay Nanay Sonia na kanyang iniisip na naging tunay na ina na sa kanya. Na kahit anumang mangyari, hindi siya nawala ng pag-asa na muli makita ang matandang babae na nagbigay sa kanya ng pagmamahal at pagkalinga. Sa kanyang mga kausap, madalas niyang ibahagi ang mga kwento tungkol kay Nanay Sonia. Sa kanya ko natutunan ang tunay na halaga ng pagmamahal at sakripisyo. Siya ang nagbigay ng inspirasyon sa akin upang patuloy na lumaban. Ni Coriel habang kausap ang kanyang mga empleyado sa isang meeting. Isang araw sa isang malaki at mahalagang gala para sa mga negosyante, inanyayahan si Coriel na magsalita. Nakita niya nagtipon-tipon ng mga ito upang makinig. Sa kanyang pagsasalita, naisip niya ang mga pinagdaanan at mga taong tumulong sa kanya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan ko ang tunay na yaman ay hindi lamang nakikita sa pera, kundi sa mga relasyon at koneksyon na nabuo. Kung wala ang aking mga kaibigan at ang mga tao sa likod ng aking tagumpay, wala rin ako dito ngayon. Ang kanyang mensahe ay puno ng determinasyon at damdamin. Habang nagkukwento, nagkaroon siya ng ideya na i-launch ang isang proyekto para sa mga orphans at mga bata na walang kalinga upang makatulong sa mga batang nagdaan sa katulad ng sitwasyon ng kanyang naranasan. Gusto ko maging isang liwanag sa kanilang mga buhay, katulad ng liwanag na ibinigay sa akin ni Nanay Sonia. Aniya sa kanyang isip. Nais niyang ipagpatuloy ang pagmamahal at pag-aalaga na natanggap niya at magbigay ng pag-asa sa mga batang nangangailangan. Ang kanyang nakaraan ay naging batayan ng kanyang kinabukasan at ang kanyang mga alaala ay nagtutulak sa kanya upang mas maging mabuting tao at negosyante. Samantala, habang patuloy naman na umuunlad si Coriel sa kanyang negosyo, hindi niya nakalimutang suriin ang mga nakaraang transaksyon at mga galaw sa kanilang kumpanya. Dito niya natuklasan ng isang nakakabinging katotohanan. Si Auntie Bernadette pala ang nagnanakaw ng yaman mula sa kanilang negosyo. Sa likod ng kanyang kaibig-ibig na ngiti at magandang forma, nakatago ang mga masasamang balak. Mula sa mga dokumentong kanyang nasuri, napag-alaman ni Coriel na may mga hindi otorisadong transaksyon na nagaganap sa ilalim ng pangalan ng kanyang auntie. Napagtanto niyang ang mga suliranin sa kanilang kumpanya ay hindi nagmula sa mga panlabas na kalaban, kundi mula sa kanyang sariling pamilya. Talaga bang magagawa niya ito sa akin? Ang naisip ni Coriel habang pinagmamasa ng mga ebidensya. Walang awat, walang konsensya. Ilang taon ba akong pinahirapan ng babaeng to?
Naging mas matatag siya sa kanyang desisyon. Hindi na siya magiging biktimang muli. Nagpatawag siya ng pulong sa kanyang mga abogado at mga tauhan sa negosyo. Kailangan nating itigil ang mga kahina-hinalang gawain na to. Simula niya sa kanyang talumpati. Hindi ko mapapalampas ang mga anomalyang to. Kung kinakailangan niya makulong, gagawin ko. Pagbabayaran niya ang mga nagawa niya sa inyo. Sa atin. At mas lalo't higit sa akin. Dahil dito, hindi na nagdalawang isip pa si Coriel na mag-hain ng kasong pandarambong laban sa kanyang Auntie Bernadette. Kailangan niya makaharap ang kanyang mga ginawa. At oras na para magdusa siya sa mga kasalanan niya. Ang kanyang pahayag na puno ng determinasyon. Nang matanggap ni Auntie Bernadette ang balita, nagalit siya at nagalit sa kanyang sariling pamangkin na hindi siya sinusuportahan. Hindi mo dapat ako ipahamak. Ako ang nag-alaga sa iyo, Coriel. Ang sigaw niya sa isang press conference na ginawa ng mga pulis habang siya ay dinadampot. Alagaan o gawa ng masama? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakalayo at naging matatag. Ngayon, na ako nang may kapangyarihan, hindi na ako magpapa-apekto sa mga laro mo. Sagot ni Coriel na hindi na nag-aalinlangan sa kanyang mga salita. Ngunit ang tunay na laban ay nasa korte. Habang abalang lahat sa paghahanda para sa paglilitis, mas lalong lumakas ang loob ni Coriel. Nais niyang ipakita sa lahat na ang kanyang nakaraan ay hindi hadlang upang magtagumpay. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang naranasan, natutunan niyang lumaban, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga kabataan at sa mga tao na walang kalinga. Sa araw ng paglilitis, nakatayo si Coriel sa harapan ng hukuman, puno ng lakas at determinasyon. Ito na ang aking pagkakataon upang ipaglaban ang katotohanan at ipakita sa lahat kung anong uri ng taong tunay na Auntie Bernadette. Ang bulong niya sa kanyang sarili. Nasa likod niya ang mga taong sumusuporta sa kanya at handang lumaban para sa katarungan. Nagpasya siyang ipaglaban ang kanyang karapatan at ipakita sa mundo na siya hindi lamang isang biktima, kundi isang taong handang lumaban para sa kanyang kinabukasan. Nang pumasok si Auntie Bernadette sa korte, tila ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at panghihinayang. Habang umuusok naman ang kanyang ulo sa galit at pangungutya. Sa kabila ng lahat, nagpasya siyang lumapit kay Coriel at umaasa sa isang himala. Coriel, pakiusap, patawarin mo ako. Ako na lang nag-iisa mong kapamilya. Huwag mo namang gawin sa akin to. Ang pagsisimula pa ng Auntie Bernadette at nanginginig ang boses. Patawarin mo ako. Alam kong marami akong pagkakamali. Pero mahal kita bilang pamangkin. May nagawa akong mali pero sana naman ay maunawaan mo na. Ngunit hindi na pinakinggan pa ni Coriel ang kanyang mga saloobin. Tumingala siya kay Auntie Bernadette at sa kanyang mga mata ay makikita ang matinding damdamin ng pagkabigo at galit. Mahal? Ang tawag mo bang pagmamahal ay ang pang-aabuso? Ang mga madalas na pangiinsulto? Ang pagnanakaw sa mga bagay na nararapat ay nasa akin? Hindi mo ako trinatong tao. At ngayon nagmamakaawa ka sa akin? Coriel, pakiusap. Ibalik mo na ako sa dati. Kailangan mo ako. Walang ibang mag-aalaga sa iyo kundi ako. Patuloy na nagmakaawa si Auntie Bernadette. Nanginginig ang kanyang boses sa takot na mawala ng lahat. Bakit ako magiging dependent sa isang tao na ginampanan ng papel na isang demonyo sa aking buhay? Sagot ni Coriel na puno ng determinasyon. Nagawa mong saktan ako. At nararapat lang na pagbayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi ko na kayang pagtiisan ng mga banta at panininlang mo. Ngayon, oras na para harapin mo ang mga kasalanan mo. Tama na. Iwanan mo na ako, Coriel. Ano makukuha mo sa pagtutuloy nito? Umiiyak na tanong ni Auntie Bernadette. Ngunit hindi na siya pinakinggan pa ni Coriel. Ang makuhang hustisya. Ang makuhang nararapat sa akin.
Ang sigaw ni Coriel na puno ng lakas. Huwag kang mag-alala, auntie. Papayagan kong gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin. Ngunit ito ang oras na para sa akin na ipaglaban ang aking sarili. Kailangan mong harapin ang mga ginawa mong kasalanan. Wala nang ibang daan kundi ang iyong pag-amin sa mga pagkakamali mo. At sa mga salitang iyon, si Auntie Bernadette ay nahulog sa kanyang sariling mga salita. Walang magawa kundi tanggapin ang katotohanan. Ang kanyang pamangkin na sa kanyang paningin ay isang batang wala pang kakayahan ay naging isang matatag na tao na handang ipaglaban ang kanyang karapatan at hinaharap. Nang matapos ang drama sa pagitan ni Coriel at Auntie Bernadette, naging maayos at tahimik na rin ang mundo ni Coriel. Isang umaga, habang abala si Coriel sa pag-aalaga ng kanyang mga halaman sa mansyon, napansin niya si Lawrence na nasigasig na nagtatrabaho sa kanyang hardin. Hindi niya maikakailangang kasiyahan na dulot ng kanilang pag-uusap kaya't pinili niyang lumapit sa kanya. Good morning, Lawrence. Ang ganda ng araw ngayon, di ba? Bati ni Coriel. Ang ngiti habang tinitingnan ng mga bulaklak. Good morning, Miss Coriel. Oo nga po, ang ganda po ng simoy ng hangin ngayon. Mukhang maganda ang magiging araw. Sagot ni Lawrence at pinapagaan ang kanyang trabaho sa kanyang masiglang tono. Anong balak mong gawin sa mga halaman na to? Mukhang masigla sila. Tanong ni Coriel na talagang interesado sa mga ginagawa ni Lawrence. Plano ko po sanang i-report ang mga ito sa inyo. Kailangan nila ng mas malaking lagayan para mas lumago. Ikaw po ba? Ano po bang balak mong gawin sa mga proyekto mo sa negosyo? Nabalitaan ko rin po ang nangyari kay Ma'am Bernadette. Napaka-red flag talaga nun. Tanong pa ni Lawrence na tila nagbigay ng pagkakataon kay Coriel na ibahagi ang kanyang mga pananaw. Marami akong gustong simulan. At oo, nakakulong na siya. At tahimik na rin ang buhay ko. Sagot ni Coriel na nag-isip. Kailangan kong mag-focus ngayon sa mga projects ko sa kumpanya. Napansin naman ni Lawrence ang pag-aalala sa mukha ni Coriel at hindi niya maiwasang mag-alala para sa kanya. Alam mo, kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Dalas kasi akong magplano para sa mga proyekto sa school, kaya't baka makapagbigay ako ng magandang input. Nag-alok pa si Lawrence at masaya na makapagbigay ng suporta. Talaga? Salamat, Lawrence. Na-appreciate ko talaga. Ang sarap lang na magkausap tayo, no? Kasi parang nagiging mas madali lang mga bagay na dapat kong gawin. Medyo lugaw kasi ako nitong mga nakaraang araw Tugon ni Coriel at umasang meron silang mas maraming pagkakataon na magkasama. Walang anuman, Miss Coriel. At saka, sino ba namang ayaw makasamang isang boss na kasing ganda mo? Birong sagot pa ni Lawrence at nagkukulitan habang nag-aayos ng mga bulaklak. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may lihim na nararamdaman si Lawrence. Ang kanyang pagkagusto kay Coriel ay unti-unting lumalalim. Ngunit nag-aalala siyang baka hindi siya magustuhan ng kanyang amo. Sa kabila ng lahat ng to, ang mga simpleng pagkakataon na magkasama sila ay nagdudulot ng inspirasyon sa kanya at mas pinipilit niyang maging mas mapabuti para sa kanya. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, nagplano si Coriel na makipagtulungan kay Lawrence sa isang proyekto para sa kanyang negosyo. Hindi lamang para sa pagtulong, kundi dahil sa paunti-unting pagbuo ng tiwala at pagkakaibigan sa kanilang dalawa. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagplano si Coriel at Lawrence para sa kanilang proyekto. Madalas silang nagkikita sa hardin, nagtutulungan sa mga gawain at nagbabahagian ng mga ideya. Ang mga simpleng usapan ay unti-unting humuhubog sa isang mas malalim na ugnayan sa pagitan nila. Isang hapon, habang nagtatrabaho sila sa isang bagong disenyo ng hardin, nagtanong si Coriel, Lawrence, anong pangarap mo? Napatigil si Lawrence at nag-isip. Gusto kong maging isang engineer at makapag-ambag sa mga proyektong makakatulong sa lipunan. Pero mas importante sa akin na maging inspirasyon sa iba, lalo na sa mga kabataan. Sagot niya na may ngiti sa kanyang mukha. Ang ganda ng pangarap mo.
Nakakatuwang isipin na mayroong mga tao na may malasakit sa iba. Kung makakagawa ka ng mga proyekto na makakatulong, talagang magagawa mo yan. Sagot ni Coriel na punong-puno naman ng paghanga. Salamat, Miss Coriel. Sa totoo lang, inspired din ako sa ginagawa mo. Ang sipag at tiyaga mo sa negosyo ay talagang kahanga-hanga. Tugon naman ni Lawrence, nagpapahayag pa ng suporta. Napangiti naman si Coriel at nagpatuloy sa pag-aalaga ng mga halaman. Sa bawat araw na magkasama sila, lalong bumubuo ang tiwala at pagkakaunawaan sa kanilang dalawa. Sa kanyang puso, unti-unting bumubuo ang isang espesyal na damdamin para kay Lawrence na hindi niya pa kayang ipahayag. Isang gabi, nagdesisyon si Coriel na bigyan si Lawrence ng sorpresa. Nagluto siya ng kanyang paboritong pagkain at iniwan ito sa kanyang opisina bilang pasalubong. Nakataktang umalis si Lawrence sa susunod na araw para sa isang proyekto sa paaralan at nais niyang ipakita ang kanyang suporta. Kinabukasan, nagulat na lamang si Lawrence nang makita ang pagkain sa kanyang mesa. Wow, Miss Coriel! Ang sarap naman ito! Salamat! Sabi niya habang kumakain. Masaya ako na gustuhan mo. Gusto ko lang sanang ipaalala sa'yo na nandito lang ako para sa'yo, kahit anong mangyari. Tugon ni Coriel na may ngiti sa kanyang mukha. Napaka-sweet mo naman po. Minsan hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Sabi naman ni Lawrence at nahihiya ngunit puno ng pasasalamat. Ngunit sa kanilang pag-uusap napansin ni Coriel na tila may binabalak si Lawrence. Ano bang iniisip mo? Tanong niya. Wala. Iniisip ko lang kung paano ako mapapabuti ang hardin na ito para sa'yo at sa negosyo mo. Gusto ko talaga makatulong. Sagot pa ni Lawrence at pinipigilan ang sarili na ipahayag ang mas malalim na nararamdaman. Lawrence, alam mo, importante yung pagtulong. Pero mas importante pa rin ang pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Ano man ang mangyari, nandito ako. Sagot ni Coriel at nagbigay ng kaunting kapayapaan sa puso ni Lawrence. Habang lumalapit ang kanilang ugnayan, unti-unting nagiging malinaw na hindi lamang trabaho ang kanilang pinagsasaluhan, kundi pati na rin ang damdaming bumubuo sa kanilang pagkakaibigan. Mula sa mga simpleng usapan hanggang sa mas malalim na pag-unawa, pareho silang unti-unti nahuhulog sa isa't isa. Ngunit kinakabahan sa mga darating na araw na maaaring baguhin ang lahat. At sa bawat paglipas ng araw ay tuluyan na ring nahulog sina Coriel at Lawrence sa isa't isa. Nagpatuloy ang kanilang relasyon at naging opisyal na magkasintahan. Habang naglalakad sila papasok sa munting tahanan ni Lawrence, napansin naman ni Coriel ang mga nakatanim na bulaklak at gulay sa paligid. Ang ganda naman dito, ang daming tanim. Mukhang masaya kang nag-alaga sa mga ito ah. Sabi ni Coriel na punong-puno ng paghanga. Salamat. Dito kasi ako lumaki kaya't mahilig talaga ako mag-alaga ng mga halaman. Para sa akin, parang therapy na rin to. Sagot ni Lawrence habang inaayos ang kanyang mga bagay. Pagpasok nila sa bahay, nadarama ni Coriel ang init ng pagmamahal na bumabalot sa kanila. Simple ngunit maaliwalas ang loob. Puno ng mga alaala ni Lawrence at ang kanyang pamilya sa isang sulok ng mga lumang larawan ng kanyang mga magulang na nakangiti. Nagbigay ito kay Coriel ng pakiramdam ng pamilya. Ang saya naman, parang napakasaya talaga dito. Sabit ni Coriel at hangang-hanga na pinagpasta ng buong lugar. Oo, sobrang saya ng mga araw namin. Sila nagturo sa akin kung paano kahalagang pagmamahal sa pamilya at ang pagtulong sa isa't isa. Sagot ni Lawrence. Masaya ngunit may bahid ng pangungulila. Nakaka-inspire. Nais ko rin sanang magkaroon ng ganitong tahanan. Sabi ni Coriel at ang kanyang mga mata ay nagdiwanag sa pag-asa. Bakit hindi? Sa'yo, Coriel. Hindi malayo na makamit mo mga pangarap mo. Isa ka sa mga pinakamasipag at matagumpay na tao na nakilala ko. Sabi ni Lawrence at ipinakita ang kanyang suporta. Pumasok si Lawrence sa kusina at nagsimula ng kanilang tanghalian.
Magluto tayo ng isang simpleng ulam gamit ang mga gulay na tinanim ko. Mas masarap ang pagkain kapag kasariwa. Sabi niya na may sigla. Wow, ako magiging sous chef mo. Tugon naman ni Coriel at excited na tumulong. Nagsimula sila magtulungan sa pagluluto at magkatuwang sa paghahanda ng mga sangkap. Habang abala sa kusina, nagkukwentuhan sila. Nagbabalik tanaw sa mga magagandang alaala ng kanilang pagkakaibigan. Matapos ang ilang oras, natapos din nila ang kanilang tanghalian. Umupo sila sa maliit na mesa sa labas ng bahay habang umaalon-alon ng hangin at naglalaro ang mga dahon. Sana ganito palagi. Tila napakaaliwalas nito. Sambit ni Coriel habang tinitikman ang nilutong ulam. Basta kasama kita, Coriel. Kahit saan pa, magiging masaya ako. Sagot ni Lawrence at tumitig sa mga mata ni Coriel na puno ng kislap. Matapos ang kanilang pagkain, nagpasya silang maglakad-lakad sa paligid. Pinasok nila ang likurang bahagi ng bahay kung saan nandoon ang mas maraming tanim na gulay at prutas. Gusto mo bang subukan na magtanim? Tanong ni Lawrence na nakangiti. Oo, anong itatanim natin? Sagot ni Coriel na puno naman ng sigla. Siguradong magiging masaya to, tara simulan na natin. Sabi ni Lawrence. Naglalakbay silang magkasama sa mundo ng hardin na puno ng mga pangarap at bagong alaala. Habang nagtatanim, napansin naman ni Coriel ang malalim na koneksyon na nabuo sa pagitan nilang dalawa. Sa bawat abala tawanan, tila ang mundong ito ay naging kanila, puno ng pag-asa at pag-ibig. Sa kanyang puso, alam niyang ito na ang simula ng isang bagong yugto sa kanilang buhay, kung saan sabay silang lumalago, hindi lamang bilang magkasintahan kundi bilang mga individual na nagmamahalan at nagtutulungan. Samantala, sa likod ng bahay na karugtong din ang bahay ni Lawrence, ay nagtungo sila para bisitahin ang kanyang itinuring na pamilya na ikinupkup niya ng nangangailangan nito ng tulong. Nang isama niya doon si Coriel, laking gulat ni Coriel kung sino ang kanyang nakita. At iyon ay walang iba kundi si Nanay Sonia. Nang makita ni Coriel si Nanay Sonia, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang matanda na kumupkop at nagmamahal sa kanya noon, ngayon ay tila higit pang tumanda. Ngunit ang init ng pagmamahal ay makikita pa rin sa kanyang mga mata. Nakaupo si Nanay Sonia sa isang simpleng upuan. Tahimik na kumakain ng kanin at tuyo. Tila walang ideya na malapit nang magbago ang sandaling iyon. Nanay Sonia? Nanginginig ang boses ni Coriel habang papalapit siya. Napalingon naman si Nanay Sonia. At pagkakita kay Coriel, ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Coriel? Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Agad niyang ibinaba ang hawak na pinggan at tumayo. Mangiyak-ngiyak na tumitig sa binata na ngayon ay nasa harap niya. Tumakbo si Coriel papalapit sa kanya. Hindi niya alintana ang mga luha na bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Agad niyang niyakap si Nanay Sonia. Mahigpit, tulad ng yakap ng isang anak na matagal nang mawalay sa kanyang ina. Nanay, ikaw pala. Miss na miss kita. Bulalas ni Coriel. Halos hindi makahinga sa damdaming pumupuno sa kanyang puso. Yakap din siya ni Nanay Sonia. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Akala ko hindi na kita makikita, anak. Nanginginig naman ang kanyang boses, punong-puno ng emosyon. Napakaganda ng bihis mo ngayon. Halatang nagtagumpay ka. Ang saya ko, Coriel, sa lahat ng mga narating mo. Nanay, hindi ko magagawa ang lahat ng to kung hindi dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban noon. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Sambit ni Coriel at hindi pa rin bumibitaw sa yakap ng matanda. Hindi mapigilan ni Lawrence ang pagngiti habang tahimik na nakatayo sa likuran at pinagmamasdan ang maling pagkikita ng dalawang mahalagang tao sa kanyang buhay. Alam niyang malalim ang koneksyon ni na Coriel at Nanay Sonia. At ngayon ay naging success siya sa pagtatapos ng kanilang mahahabang pagkawalay. Lawrence, bulong ni Coriel habang umiiyak pa rin. Paano mo siya natagpuan?
Ngumiti naman si Lawrence. Matagal na kami nagkakilala ni Nanay Sonia. Nang malaman kong tungkol sa kanya at sa pagkakakulong niya, hindi ko matanggap na wala siyang kasama. Kaya inalagaan ko siya mula noon. Ngayon isa na siyang parte ng buhay ko, kagaya mo. Lumuhod naman si Coriel sa harapan ni Nanay Sonia. Hawak ang kanyang mga kamay at bumalong. Nanay, mula ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay. Dadalhin kita sa akin. Hindi na kita pababayaan. Nangilid ang mga luha ni Nanay Sonia at napuno ng pasasalamat at pagmamahal ang kanyang puso. Anak, ang saya-saya ko. Hindi ko inaasahan na magkakaroon pa tayo ng ganitong pagkakataon. Sa araw na iyon ay tila nagsara ang isang masakit na kabanata sa buhay ni Coriel at Nanay Sonia. Ngunit binuksan nito ang pinto para sa isang mas maliwanag at masayang kinabukasan na puno ng pagmamahalan at pagkakaisa. Nang matapos ang emosyonal na muling pagkikita ni Coriel at Nanay Sonia, nanatili silang magkasama sa bahay ni Lawrence. Tumagal pa ang kanilang kwentuhan hanggang sa paglubog ng araw, habang pinagsasaluhan nila ang mga alaala at ang mga pangarap para sa hinaharap. Nanay Sonia, simula ngayon, hindi ka na kailangang mag-alala. Dadalhin kita sa aking mansyon, sabi ni Coriel at hawak ang kamay ng matanda. Ngunit kumiti si Nanay Sonia at umiling. Coriel anak, masaya na ako rito. Hindi ko na hinahangad ang marangyang buhay. Ang mahalaga ay magkasama tayong muli. Kung pwede, hayaan mo ako manatili rito. Malapit din ako kina Lawrence at dito ko natagpuan ang katahimikan. Nagulat si Coriel sa sagot ni Nanay Sonia, ngunit napatango na rin siya. Nauunawaan ang kagustuhan ng matanda. Kung yan ang gusto mo, Nanay, hindi kita pipilitin. Pero sisiguraduhin ko na hindi na kita pababayaan. Lagi ho ako nandito para sa'yo. Ngumiti si Nanay Sonia at puno ng pagmamahal at pasasalamat sa puso. Salamat anak. Ikaw ang pinakamagandang biyaya na dumating sa buhay ko. Doon ay dumating si Lawrence, may bitbit ng mga prutas at pagkain na kanilang pagsasaluhan sa hapunan. Kamusta kayo dito? May kailangan pa ba kayo? Tanong niya habang inilalapag ang mga dala sa mesa. Lawrence, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo, sabi ni Coriel. Lumapit sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko muli makikita si Nanay Sonia. Ngumiti naman si Lawrence at hinaplos ang likod ni Coriel. Masaya ako maging bahagi ng iyong kwento. At masaya rin ako dahil kasama ka na namin muli. Sa gabing yon ay tahimik lang, ngunit puno na ng pagmamahal ang paligid. Si Coriel, Lawrence at Nanay Sonia ay nagdiwang ng kanilang muling pagkakasama sa simpleng hapunan. Walang marangyang handaan o engrandeng selebrasyon, ngunit sapat ng presensya ng isa't isa para mapuno ng kasiyahan ang kanilang puso. Paglipas ng mga araw, patuloy na bumalik si Coriel sa kanilang normal na pamumuhay. Muling bumalik ang sigla sa kanyang buhay at negosyo. Ngunit ngayon ay mas buo ang kanyang loob dahil nasa tabi niya na ang dalawang taong minamahal niya, si Lawrence at si Nanay Sonia. Samantala, si Lawrence naman ay nagtapos na bilang isang ganap na engineer. Malaki na itulong ni Coriel sa kanya. Ngunit higit pa rito, naging inspirasyon si Lawrence kay Coriel sa muling pagtahak ng landas ng pagmamahal at tagumpay. At si Nanay Sonia, kahit nagdesisyon siyang manatili sa probinsya, ay regular na binibisita ni Coriel at Lawrence. Hindi man siya muling bumalik sa marangyang buhay, natagpuan niya naman ang tunay na yaman, ang pagmamahal ng mga taong itinuturing niya ng pamilya. Ngunit sa kabila ng kagustuhan ni Nanay Sonia na manatili sa probinsya, nais pa rin ni Coriel na mabigyan siya ng mas komportabling buhay. Kaya't nagdesisyon siyang magpagawa ng mas malaki at mas maaliwalas na bahay bakasyunan malapit sa tinitirhan ni Lawrence. Lumipas ang mga buwan at natapos ang bahay. Isang simple ngunit modernong tahanan na may malalaking bintana, sariwang hangin at napapalibutan ng mga halaman. Meron din itong maluwag na bakuran na puno ng mga tanim at puno.
kung saan naman pwedeng magpahinga si Nanay Sonia at magpatuloy sa kanyang hilig sa paghahardin. Nanay Sonia, ito na ang bago mong tahanan. Masayang sabi ni Coriel nang ipakita ang bahay. Gusto ko lang na maging komportable ka rito, lalo na't mahalaga ka sa akin. Napaiyak naman si Nanay Sonia sa tuwa. Coriel anak, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Napakabuti mo sa akin mula pa man noon. Nanay, wala ka nang kailangang pasalamatan. Tugon ni Coriel sabay hinahaplos ang balikat ng matanda. Ikaw ang nagligtas sa akin noon. At tanging gusto ko lamang ay mabigyan ka ng kapayapaan at saya ngayong magkasama na ulit tayo. Ngumiti naman si Lawrence mula sa gilid. Masayang nakikita ang dalawa. Nanay, mas magaan na ngayon ang buhay mo. At dito ka lang sa amin kaya wala kang dapat ikabahala. Sa mga sumunod na araw, naging tahanan na ni Nanay Sonia ang bago nilang bahay. Si Lawrence naman ay nagdesisyon na rin na tumira roon upang mas maalagaan ang matanda. Sa tuwing walang pasok o trabaho, bumibisita si Coriel at doon nila pinagsasaluhan ang kanilang oras bilang pamilya. Bagamat simple ang buhay sa probinsya, hindi maikakailang mas masaya at puno ng pagmamahal ang mga alaw nila roon. Sa bawat pagkikita, mas tumitibay ang kanilang samahan. At sa puso ni Coriel, alam niyang nahanap na rin niya ang kapayapaang matagal niya nang hinahanap. Sa wakas, matapos ang lahat ng pagsubok at mga luha, nakamit na din ni Coriel at Lawrence at Nanay Sonia ang kapayapaan at kaligayahang matagal na nilang inaasam. Ang kasal ni Coriel at Lawrence sa isang payak ngunit puno ng pagmamahalan. Pinanap ito sa napakagandang kapaligiran ng probinsya. Puno ng kasiyahan ang araw na yon at ramdam ang pagmamahal ng mga kaibigan at kapamilya na naroon. Si Nanay Sonia na parang tunay ng ina ni Coriel ay hindi naman mapigilang maluha habang pinapanood ang seremonya. Para sa kanya, ito na ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Ang makitang masaya at ligtas si Coriel. At higit pa rito, alam niyang nahanap na rin nito ang isang taong magmamahal sa kanya habang buhay. Hindi nagtagal, pinahayag ni Coriel na siya'y nagdadalang tao na. Ang saya tuwa sa kanilang maliit na pamilya ay higit pa sa inaasahan, lalo na para kay Nanay Sonia, na sabik na sa pagdating ng kanilang magiging anak. Sa wakas, magiging lola na ako. Nakangiting sabi ni Nanay Sonia. Hinaplos ang tiyan ni Coriel. Sobrang saya ko anak. Binigyan mo ako ng higit pa sa anumang kayamanan at iyon ay isang pamilya. Si Coriel at Lawrence naman ay hindi maitatangging masaya sa buhay mag-asawa. Sa kanilang simpleng tahanan na puno ng pagmamahalan at pangarap para sa hinaharap. Alam nilang sa kabila ng lahat ng pagsubok, nahanap nila ang tunay na kahulugan ng buhay, pagmamahal, kapayapaan at pamilya. Matapos ang lahat ng pagsubok at hirap, sa wakas ay natamasa na rin ni Coriel, Lawrence at Nanay Sonia ang payapang buhay na matagal na nilang hinangad. Ang kanilang tahanan sa Batangas na ngayon napapaligiran ng sariwang hangin, luntiang taniman at malawak na bukirin ay naging simbolo ng bagong simula para sa kanilang lahat. Si Nanay Sonia na dating nag-iisa sa buhay, hindi maipinta ang saya sa kanyang mukha sa tuwing nakikita ang kanyang pinalaking anak-anakan na si Coriel na masaya na sa piling ni Lawrence at ngayon ay isang ina na rin. Nang ipinanganak ang kambal, isang babae at isang lalaki, walang mapagsigla ng galak ng lahat. Pinangalanan nila ang bata na Sanya at Sanjo. Bilang parangal kay Nanay Sonia na naging haligi ng buhay ni Coriel sa mga panahong siya'y nawala at walang kinapitan. Si Coriel na dating paslit na puno ng takot at hinanakit, ngayon ay isa ng matagumpay na negosyante at mapagmahal na ina. Nakatanaw siya sa mga anak habang nagpapahinga sa kanyang upuan. Niisip kung gaano ng kalayo ang narating nila mula noong araw na una siyang kinupkop ni Nanay Sonia. Si Lawrence naman na dati isang simpleng hardinero at scholar, ngayon ay katuwang na ni Coriel sa pamamahala ng kanilang negosyo. Sa kabila ng kanyang pagiging abala, hindi siya nawawalan ng oras para alagaan ang kanilang pamilya at ang kanilang tahanan sa Batangas kung saan isinilang ang kanilang kambal.
Patuloy ang kanilang masayang pag-uusap, ang biruan at ang pangarap na magtayo pa ng mas maraming negosyo. Hindi para sa sarili kundi para sa kanilang magiging mga anak. Si Nanay Sonia na ngayon ay maligaya sa bawat sandaling kasama ang kanyang bagong pamilya ay madalas na naglalaro kasama ang kambal. Sa bawat tawanan at iyakan ng mga bata, natatandaan niya ang batang si Coriel noong araw na nakita niya ito nakadapa sa pampang ng ilog. Ang araw na binago ng batang iyon ang kanyang buhay. Nanay Sonia, madalas sabihin ni Coriel habang pinagmamasa ng mga anak, hindi ko alam kung anong klase ng buhay ang dadanasin ko kung hindi mo ako nakita noon. Ikaw ang naging buhay ko at naging gabay ko. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ngumiti lamang si Nanay Sonia sabay hawak sa kamay ni Coriel. Lagi kitang ituturing na anak. At ngayon ay napakaganda na ng buhay mo. At laging tandaan mo, kahit anong hirap ng buhay, sa huli, ang pagmamahal ang magdadala sa atin sa tunay na kaligayahan. Sa mga sumunod na taon, naging tanyag si Coriel bilang isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Ngunit nananatili siyang mapagkumbaba at tapat sa mga taong nagmamahal at tumulong sa kanya. Hindi niya kinalimutan ang kanilang tahanan sa Batangas kung saan sila madalas na bumalik tuwing may pagkakataon upang magpahinga at maglaan ng oras kasama si Nanay Sonia. Habang patuloy na lumalaki sina Sanya at Sanjo, lumalalim ang pagmamahal ng buong pamilya sa isa't isa. Si Loren sa kanyang pagiging mapagmahal na asawa at ama ay naging ehemplo ng katatagan at tiyaga. Habang si Coriel ay patuloy na ginagabayan ng mga aral ni Nanay Sonia sa pagiging mapagkumbaba at maawain. At sa bawat araw na lumilipas, natatamasa nila ang kapayapaan at kaligayahan at alam nila ang kanilang buhay ay itinaguyod ng pagmamahal, sakripisyo at pagkakaintindihan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!